Si Jennifer ay namuhay ng isang buhay na maituturing ng marami na parang panaginip. Kahit 15 taon na silang kasal, nananatiling kasing init ng dati ang pagmamahalan nila ng kanyang asawa. Hindi lamang asawa si Jude para sa kanya, ito rin ang una niyang pag-ibig noong high school. Magkahawa kamay silang naglakad mula sa mga pasilyo ng paaralan hanggang sa altar, na tila isang perpektong kwento ng pag-ibig na kinainggitan ng lahat. Lubos na naniniwala si Jennifer na siya ang pinakamasayang babae sa mundo hanggang sa araw na aksidenteng naiwan ni Jude ang kanyang telepono sa bahay. May lumabas na notification sa screen. Isang mensahe iyon mula sa isang tao na nakikipagkita sa kanya sa isang tindahan ng alahas kinahapunan. Kahit hindi niya kilala ang nagpadala, agad na kumilos ang kanyang kutob. Naalala niyang sinabi ni Jude noong nakaraang araw na may lunch meeting siya kasama ang isang katrabaho. Dahil dito, nagtaka si Jennifer kung bakit sa isang jewelry store ang tagpuan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magsinungaling ng kanyang asawa. Nang dali-daling bumalik si Jude upang kunin ang naiwan niyang telepono, mahinahong ibinigay ito ni Jennifer at nagpasalamat naman ito sa kanya. Naghahanap ng kasagutan, agad siyang nagtungo sa isang law office kung saan nagtatrabaho ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos marinig ang kwento, sinabi ng kanyang kaibigan na baka sobra lamang siyang nag-isip. Sa tutuusin, napakabuti naman palagi ni Jude sa kanya. Maaaring nagkita lamang sila sa jewelry store bago magtanghalian o baka naman naghahanda ito ng sorpresa para sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na huwag mag-alala. Natural na mapaghinala si Jennifer, ngunit sa loob ng 15 taon ay walang tigil na nagsikap si Jude upang mapanatiling masaya ang kanilang pamilya. Dahil dito, lubos ang tiwala ng kanyang kaibigan sa lalaki. Malinis din ang reputasyon nito. Lahat ng nakakakilala kay Jude ay puro papuri ang sinasabi. Bukod sa gwapo ito, matagumpay rin sa karera at hinahangaan ng maraming babae sa kanilang kumpanya. Gayunpaman, hindi siya kailanman nasangkot sa kahit anong iskandalo. Nang malaman ng mga katrabaho niya na ang kanyang asawa ay ang kanyang high school sweetheart, lalo pa siyang hinangaan ng mga ito. Dahil dito, sinabi ng kanyang kaibigan na kalimutan na lamang niya ang bagay na yon. Bagamat nakapagbigay iyon ng kaunting ginhawa, hindi pa rin maalis ni Jennifer ang kanyang pagkabalisa. Pag-uwi niya, naihatid na ni Jude ang kanilang anak mula sa paaralan at magkasama silang naghahanda ng hapunan para sa kanya. Habang pinagmamasdan ang tila perpektong lalaking nasa kanyang harapan, napuno siya ng kaligayahan at pansamantalang nakalimot sa kanyang mga pagdududa. Sinabi niya sa sarili na kung nais talagang magtaksil ni Jude, matagal na sana itong nangyari sa loob ng kanilang 15 taong pagsasama. Ngunit ng gabing iyon, muling tumunog ang telepono ni Jude at agad na bumalik ang kanyang pangamba. Palihim niyang sinilip ang screen at nakita ang mensaheng nagsasabing magkikita sila kinabukasan at binabati siya ng magandang gabi. Walang katrabahong magpapadala ng ganoong mensahe. Desidido nang malaman ang katotohanan, lihim niyang sinundan si Jude sa jewelry store kinabukasan. Labis siyang nagulat nang makita niyang isang high school student ang kausap nito. Sa kanyang pagkabigla, napabulong siya sa sarili na isa lamang itong estudyante. Lumapit siya upang mas makita ng mabuti at nakita niyang napakalambing ng kilos ni Jude at ng binata, parang isang magkasintahan. Posible bang ito ang taong karelasyon ng kanyang asawa? Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang dalawa sa isang mamahaling restaurant. Magaan at malapit ang pakikitungo nila sa isa't isa, na para bang matagal na silang magkakilala. Halos hindi makapaniwala si Jennifer sa kanyang mga nasasaksihan. Pagkaraan, isang babae ang lumapit at umupo sa tabi ni Jude. Sa paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa, malinaw na malapit sila. Agad niyang inisip na ito ang totoong kabit ng kanyang asawa. Sa isang iglap, ang eksena ay naging larawan ng isang masayang pamilya na may 3 miyembro. Parang tinusok ang puso ni Jennifer. Maya-maya, namatay ang mga ilaw. May dumating na waiter na may dalang cake at masayang hinipa ng babae ang mga kandila. Pagkatapos ay inilabas ng binata ang alahas na binili nila at ibinigay iyon sa babae, habang si Jude naman ang marahang nagsuot ng kwintas sa kanyang leeg. Sigurado na si Jennifer na hindi pangkaraniwan ang relasyon ng tatlong iyon. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang matalik na kaibigan upang ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sa pagkakataong ito, nagbago ang tono ng kanyang kaibigan. Pinayuhan siya nitong magsimulang mag-ipon ng ebidensya upang makapaghain ng diborsyo at hindi basta baliwalain ang nangyari. Nang sumunod na Martes, sinabi ni Jude na makikipag-inuman siya sa mga dati niyang kaklase noong middle school. Ngunit sa halip na manatili sa bahay, muli siyang sinundan ni Jennifer. Sa pagkakataong ito, nagtungo si Jude sa isang hair salon. At gaya ng kanyang hinala, ilang sandali lamang ay dumating din ang parehong babae mula sa restaurant. Kahit gaano niya gustong itanggi ang lahat, malinaw na ang katotohanan sa kanyang harapan. Pinatatag niya ang kanyang sarili at pinilit na huwag manginig ang kanyang mga kamay habang kinukuhanan ng litrato ang lahat bilang ebidensya. Ngunit nang makita niyang pumasok si Jude sa bahay ng babae, tuluyan nang bumaon sa kanya ang mapait na realidad. Isang tanong lamang ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip, kung gaano nakatagal na namumuhay si Jude sa ganitong dobleng buhay. Nang gabing iyon, habang naliligo ang kanyang asawa, sinamantala ni Jennifer ang pagkakataon upang kunin ang telepono nito. Desperado siyang makahanap ng ebidensya, ngunit lahat ng passcode na sinubukan niya ay mali. Biglang nag-vibrate ang telepono. Narinig iyon ni Jude mula sa banyo at halos tumigil ang tibok ng puso ni Jennifer. Ilang segundo na lamang at mahuhuli na siya. Kalaunan, ipinakita niya sa kanyang kaibigang abogado ang mga litrato. Agad nitong nakilala ang babae. Ang pangalan nito ay Rita, isang dating kaklase nila noong high school. Naalala ng kanyang kaibigan na noon pa man ay palaging lumalapit si Rita kay Jude.
Mabilis na umuwi si Jennifer at hinanap ang kanilang graduation yearbook. At doon na niya nakita ang pangalan ni Rita. Natigilan siya. Naisip ni Jennifer kung posible bang mula pa noong high school ay may relasyon na ang dalawa. Nang gabing iyon, sinubukan niya ang huling kombinasyon para mabuksan ang telepono ng kanyang asawa. Kaarawan ni Rita. At gumana ito. Kaagad na bumukas ang telepono. Sa loob nito ay natuklasan niya ang isang digital gallery ng pagtataksil. Hindi mabilang na larawan ng tatlo na magkakasama. Malinaw sa mga larawan na matagal ng bahagi ng kanilang buhay si Jude. Naroon siya sa bawat mahalagang yugto ng buhay ng batang lalaki mula pa noong siya ay paslit. Hindi lamang nabasag ang puso ni Jennifer. Tuluyan itong nadurog. Hindi man makahanap ng maraming opisyal na impormasyon ang kanyang kaibigang abogado tungkol sa binata, nakumpirma nitong ang pangalan nito ay Walter at ginagamit nito ang apelyido ng kanyang ina. Ibig sabihin, hindi siya legal na nakarehistro bilang anak ni Jude. Gayunpaman, sapat na ang ebidensyang hawak nila upang magsampa ng diborsyo at humingi ng malaking kabayaran. Nadismaya si Jennifer nang malaman niyang ilang milyong yen lamang ang maaaring makuhang kompensasyon. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na bagamat nakikiramay ito, hindi itinuturing na mabigat na krimen ang pagtataksil kaya limitado lamang ang maaaring gawin ng batas. Gayunpaman, nangako itong ipaglalaban ang pinakamalaking kabayarang posible. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Jennifer. Hindi pinoprotektahan ng batas ang kabanalan ng kasal. Pinoprotektahan lamang nito ang mga ari-arian. Kung ganoon, siya mismo ang gagawa ng paraan upang pagbayarin si Jude ng higit pa sa pera. Alam niyang para sa sinumang magulang, ang anak ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay. Dahil dito, naisip ni Jennifer na kung inagaw ni Rita ang kanyang asawa, agawin naman niya ang anak nito. Mabilis na kumilos si Jennifer at nakakuha ng trabaho bilang substitute teacher sa mismong high school na pinapasukan ni Walter. Sa isang tingin pa lamang sa mga mata nito, alam niyang may paghanga na ang binata sa kanya. Gwapo si Walter at maraming babae ang may gusto rito, ngunit karamihan sa mga ito ay mahiyain at mabagal kumilos. Si Jennifer naman ay alam na alam kung ano ang madaling makaakit sa isang kabataang katulad niya. Napansin ni Jennifer na maluwag ang kurbata ni Walter at ginamit iyon upang mapalapit sa kanya. Ginawa niya ang lahat upang mapalapit kay Walter at sa bawat kilos niya ay lalo itong nahihiya at namumula. Sigurado siyang malapit na niyang mapasunod ang binata sa kanyang gusto. Nang mapansing nagtatrabaho na si Jennifer, nagtaka si Helen, ang kanyang biyenan. Ipinaliwanag ni Jennifer na dahil malaki na ang kanyang anak, nababagot na siya sa bahay at nais niyang bumalik sa pagtatrabaho upang maging abala. Part-time lamang naman ang kanyang trabaho at 2 araw lang bawat linggo siyang pumapasok sa paaralan, kaya hindi nito maapektuhan ang kanyang mga tungkulin sa pamilya. Nagmadali namang ipaliwanag ni Helen na wala siyang balak pigilan ang kanyang manugang basta't sang-ayon silang mag-asawa. Ipinaalam din ni Helen na buong suporta si Jude kay Jennifer. Natuwa naman si Jennifer nang marinig iyon. Matagal na niyang pinaghihinalaang si Walter ay anak ni Jude at gusto niyang makumpirma iyon mismo. Mahina si Walter sa English at malapit na ang pagsusulit kaya inalok niya itong turuan pagkatapos ng klase. Upang maging mas masaya ang pag-aaral, hinayaan niya si Walter na magtakda ng sarili nitong mga layunin at gantimpala. Ipinaliwanag ni Jennifer na kapag naabot ni Walter ang target niyang marka, bibigyan niya ito ng reward. Napansin ni Jennifer ang isang karakter na nakasabit sa bag ni Walter at nabanggit niyang nilalaro rin niya ang parehong laro. Agad na lumiwanag ang mukha ng binata. Mukhang gustong-gusto nito ang larong iyon. Kaya sinabi ni Jennifer na bibigyan niya ito ng VIP items kung makakakuha ito ng 85 puntos sa nalalapit na pagsusulit. Tuwang-tuwa si Walter at nangakong pagbubutihin niya. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, masusing pinag-aralan ni Jennifer ang lahat ng gusto ni Walter. Palihim niyang inalam ang mga hilig nito at ginamit ang mga iyon upang unti-unting maibaba ang depensa ng binata. At naging matagumpay ang kanyang ginagawa. Tuluyan nang ibinaba ni Walter ang kanyang depensa sa paligid ni Jennifer. Ang susunod na hakbang ni Jennifer ay simulan ang pag-usisa tungkol sa buhay pamilya ng binata. Ngunit nang ikwento niya ang progreso niya kay Sarah, hindi ito natuwa. Kahit patuloy pa rin itong tinutulungan si Jennifer sa legal na aspeto, labis itong natatakot na masyado nang lumalayo ang mga pangyayari. Nasaksihan nito ang buong kwento ng pag-ibigan ni Jennifer at Jude, at naaalala pa rin nito kung gaano kaliwanag at kasaya si Jennifer noong araw ng kasal nila. Sinabi ni Sarah na kahit hindi mapapatawad ang ginawa ni Jude, kailangan pa rin nilang mag-usap ng harapan. Kung hindi man para sa kanilang dalawa, kailangan nila itong gawin para sa kapakanan ng kanilang 5 taong gulang na anak. Nayanig si Jennifer sa sinabi ni Sarah. Kaya nagpasya siyang bigyan si Jude ng isang huling pagkakataon na aminin ang lahat. Tinawagan niya si Jude at hiniling na umuwi ito ng maaga ng gabing iyon dahil may mahalaga siyang gustong pag-usapan sa kanya. Nangako naman si Jude na uwi siya. Samantala, puspusan ang pag-aaral ni Walter. Mabilis na tumaas ang kanyang mga marka at nalampasan pa niya ang target niyang 85. Gaya ng ipinangako, binigyan siya ni Jennifer ng maraming high-end VIP items sa paborito niyang laro. Habang susubukan na sana ni Walter ang bago niyang gamit sa laro, tumunog ang kanyang telepono. Si Jude ang tumatawag. Mukhang nang marinig ni Jude mula kay Rita ang tungkol sa resulta ng pagsusulit, agad itong tumawag upang batiin ang binata. Nagpasalamat si Walter kay Jude at tinawag niya itong ama. Tinanong pa niya kung nasabi na ba yon ng kanyang ina. Nang marinig iyon ni Jennifer, nakaramdam siya ng matinding lamig sa buong katawan. Alam na alam niya kung sino ang nasa kabilang linya. Binanggit ni Walter na nagpabook si Jude ng restaurant, ngunit tinanggihan niya yon dahil kailangan na niyang umalis at nasa klase pa siya.
Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Parang bangungot na bumalik sa isip ni Jennifer ang masasakit na alaala ng pagtataksil ng kanyang asawa. Nanginginig sa galit, tinanong niya si Walter kung ang tumawag ba ay ang ama nito. Nanahimik si Walter at tila napalalim sa pag-isip. Kalaunan, ipinaliwanag niya na si Jude ay parang ama niya, ngunit hindi rin talaga niya ama. Mas eksakto, si Jude ang lalaking nagpalaki at nag-alaga sa kanya na para bang magkadugo sila. Mas lalong nag-usisa si Jennifer tungkol sa pagiging parang ama ni Jude kay Walter. Lumabas na iniwan ng tunay na ama ni Walter ang kanyang ina bago pa man siya ipanganak. Wala siyang kahit anong alaala tungkol sa lalaking iyon at hindi rin ito kailanman binanggit ng kanyang ina. Mula noong maliit pa siya, palaging naroon si Jude upang alagaan siya dahil laging subsob sa trabaho ang kanyang ina. Si Jude lamang ang taong nakakasama niyang maglaro. Habang lumalaki siya, napagtanto niyang kasintahan ng kanyang ina si Jude. Para sa kanilang tatlo, ang pagiging magkasama na parang isang pamilya ay naging natural na bahagi na lamang ng kanilang buhay. Mas lalo pang nagtanong si Jennifer kung naisip ba ni Walter kung bakit hindi kailanman nagpakasal ang kanyang ina at si Jude. Ngunit bago pa man makasagot si Walter, isang guro ang nagmamadaling pumasok sa silid. Ipinabatid nito na bumagsak ang ina ni Walter at isinugod sa ospital. Walang pag-aalinlangang tumakbo palabas si Walter. Sa puntong iyon, tuluyang natiyak ni Jennifer na hindi tunay na anak ni Jude si Walter. Gayunpaman, marami pa rin siyang tanong na hindi nasasagot. May isa rin siyang kinatatakutan, kung malaman ni Jude na nasa ospital si Rita, pupuntahan ba niya ito? Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Jennifer. Mensahe yon mula kay Jude. Sinabi nitong kailangan niyang mag-overtime sa trabaho kaya hindi siya makakauwi ng maaga. Parang pisikal na suntok kay Jennifer ang kasinungalingang iyon. Agad siyang nagmaneho papunta sa ospital. Kailangan niyang makita mismo ang katotohanan. Nang matagpuan niya ang kwarto ni Rita at sumilip sa loob, wala roon ang kanyang asawa. Sa loob ng isang saglit, nakaramdam siya ng munting pag-asa. Baka nga masyado lamang siyang sensitibo. Baka hindi talaga nito kayang iwan ang kanyang asawa at anak para sa ibang babae. Ngunit nang tumalikod na siya upang umalis, may pamilyar na taong dumaan sa tabi niya. Si Jude ayon. Hindi man lamang napansin ni Jude ang sarili niyang asawa habang diretso itong tumakbo papasok sa kwarto ni Rita. Habang nakatayo si Jennifer sa pasilyo at sinusubukang makinig sa anumang tunog mula sa loob ng silid, tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay ang prinsipal ng paaralan. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Jude. Mag-isang naupo si Jennifer sa madilim na sala buong gabi, puno ng paghingi ng tawad sa sarili. Balak sana niyang magkaroon ng isang huling tapat na pag-uusap upang iligtas ang kanilang kasal, ngunit napagtanto niyang wala na itong saysay. Nakapili na si Jude. Pinili niya ang kanyang kabit at ang anak na hindi naman niya tunay na anak kaysa kay Jennifer at sa sarili nilang anak. Opisyal ng patay ang kanilang pagsasama, at ang sakit na nararamdaman ni Jennifer ay naging malamig at matigas na determinasyon. Mas determinado siya kaysa kailanman natapusin ang kanyang paghihiganti. Kinabukasan sa paaralan, lumapit sa kanya si Walter na halatang punong-puno ng pagkakasala dahil umalis ito sa klase ng walang pahintulot. Tinitigan siya nito sa mga mata at nakiusap na ipagpatuloy pa rin ni Jennifer ang pagtuturo sa kanya. Ipinaliwanag ni Walter na hinimatay ang kanyang ina dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Dahil dito, lalo siyang naging determinado na mag-aral ng mabuti, makapasok sa isang prestihiyosong universidad at makahanap ng trabahong malaki ang sahod upang mapagaan ang pasanin ng kanyang ina. Tiningnan siya ni Walter at ibinagsak ang isang mabigat na balita, malapit na siyang maging kuya. Nagulat si Jennifer sa sinabi niya. Matapos niyang mapagtantong buntis pala si Rita sa anak ng kanyang asawa, labis siyang natrauma kaya nagkaroon siya ng mataas na lagnat at hinimatay. Nakialam ang kanyang biyenang si Helen at pinaalalahanan siyang huwag masyadong pagurin ang sarili. Nangako rin itong tutulong sa mga gawaing bahay. Mula nang bumalik sa trabaho si Jennifer, kapansin-pansing pumayat siya. Nang sabihin ni Jennifer sa kanyang biyenan na nawalan siya ng gana kumain nitong mga nakaraang araw, mabait siyang ipinagluto ng matanda ng lugaw. Ngunit matapos lamang ang ilang kutsara, hindi ito nakayanan ni Jennifer at nagsimula siyang magsuka ng walang tigil. Agad na naghinala si Helen na buntis si Jennifer at hinikayat siyang pumunta sa ospital para magpatingin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Jennifer na imposible yon. Matagal nang hindi sila nagsasama ng kanyang asawa. Gayunpaman, may maliit na bahagi sa kanya na kumapit pa rin sa munting pag-asa. Nagpasya siyang gumamit ng pregnancy test, iniisip na baka sakaling kung buntis nga siya, sa wakas ay babalik si Jude sa kanya. Ngunit gaya ng madalas mangyari, mas malupit ang realidad. Negatibo ang resulta ng test. Nalulunod si Jennifer sa depresyon. Ang malaman na taksil ang kanyang asawa habang kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat ay unti-unting sumasakal sa kanya. Biglang sumulpot si Walter. Tinawag siya nito bilang guro at halatang nagulat na makita siya roon. Sinubukan ni Jennifer na kumilos ng normal at sinabi niyang nagkataon lamang na nagkita sila. Ngunit inamin ni Walter na hindi iyon nagkataon. Araw-araw pala siyang pumupunta sa lokal na palengke upang hintayin siya mula nang malaman niyang doon siya nakatira sa lugar na iyon. Mula noong huling tutoring session nila, hindi na bumalik si Jennifer sa paaralan at natatakot si Walter na baka may nasabi siyang mali na nakasakit sa kanya. Pinanatag siya ni Jennifer at sinabing sobra lamang siyang nag-isip. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang hindi nagtatrabaho kaya nakakaramdam siya ng pagkapagod. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Walter na huwag mag-alala sa kanya at magtuon na lamang sa pag-aalaga sa kanyang ina. Sinabi ni Walter na mas mabuti na ngayon ang kalagayan ng kanyang ina. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Jennifer ang kanyang kuryosidad.
Kailangan niyang malaman kung paano tumugon ang kanyang asawa sa balitang buntis si Rita. Kaya tinanong niya si Walter tungkol dito. Sinabi ng binata na mukhang labis ang tuwa ni Jude at sabik na nitong mahawakan ang sanggol sa kanyang mga bisig. Nagreklamo pa raw ito na napakatagal ng 9 buwan na paghihintay. Pinakamasakit sa lahat, idinagdag ni Walter na nangako si Jude na sa wakas ay pakakasalan na nito ang kanyang ina, ngunit sinabi lamang nitong hindi pa tama ang panahon. Para kay Jennifer, ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang puso. Nanigas siya sa kinatatayuan, namutla ang mukha at dumilim ang ekspresyon. Matapos makabawi, mabilis siyang nagpaalam kay Walter at nagmadaling umuwi. Nang gabing iyon, nagpakita si Jude ng pag-aalala. Sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa kalusugan ni Jennifer, kaya tinanong niya kung kumusta na ito. Malamig na ipinaalam ni Jennifer na maayos na siya. Walang gaanong pakialam na tumugon si Jude na mabuti kung ganoon. Nagliyab sa galit si Jennifer dahil sa walang pakialam na kilos ni Jude. Nang himatayin ang kanyang kabit, agad nitong iniwan ang lahat upang puntahan ito. Ngunit nang ang sariling asawa niya ang nagkasakit, ilang walang lamang salita lamang ang ibinigay nito. Napagpasyahan ni Jennifer na panahon na upang kumilos. Kailangang makita mismo ni Jennifer kung anong klaseng alindog ang taglay ni Rita na dahilan upang mabaliw sa pag-ibig ang kanyang asawang si Jude. Kaya pumasok siya sa hair salon kung saan nagtatrabaho si Rita. Nang tawagin si Rita dahil may bago siyang kliyente, napako ito sa pagkabigla nang makita si Jennifer na nakatayo roon. Hindi niya kailanman inasahang talagang hahanapin siya ng asawa ng kanyang kasintahan. Sa sandaling iyon, tanging dasal na lamang ni Rita na wala pang alam si Jennifer tungkol sa relasyon nila ni Jude. Sinubukan ni Rita na manatiling profesional sa pagharap kay Jennifer. Nang makita niyang kalmado ang kilos ni Jennifer, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Masigla niyang tinanong si Jennifer kung anong klase ng hairstyle ang gusto nito. Ipinahiwatig ni Jennifer na gusto niyang magpagupit ng maikli dahil humaba na ang kanyang buhok at nakakaistorbo na ito. Sumang-ayon naman si Rita. Pagkatapos ay sinadya ni Jennifer na purihin ang kwintas na suot ni Rita. Kaswal na ibinahagi ni Rita na regalo iyon ng kanyang anak noong kaarawan niya. Tinanong ni Jennifer kung ilang taon na ang anak nito at nalaman niyang 18 na ito sa taong iyon. Nagpanggap si Jennifer na nagulat dahil hindi niya inakalang may ganoon ng kalaking anak si Rita. Patuloy na pinuri ni Jennifer ang anak ni Rita, sinasabing napakabait at maalalahanin nito dahil binilhan nito ang ina ng mamahaling regalo. Pagkatapos, estratehikong ipinakita ni Jennifer ang pulsera sa sarili niyang pulso at binanggit na regalo naman iyon ng kanyang asawa. Habang nag-uusap sila, nagsimulang magpakita si Rita ng malinaw na senyales ng pagbubuntis. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagsusuka at nagmadaling pumunta sa restroom upang pakalmahin ang sarili at ayusin ang magulong isip. Mahigit 1 dekada na silang magkasama ni Jude nang hindi nahuhuli. Kaya hindi maintindihan ni Rita kung bakit biglang nagpakita si Jennifer sa sandaling nabuntis siya. Natakot siyang baka hindi iyon simpleng pagkakataon lamang. Mula sa labas ng pinto, tinanong ni Jennifer kung maayos ba ang kalagayan ni Rita. Nagpanggap siyang nag-aalala dahil maputla ang mukha nito at pagkatapos ay nagtanong kung buntis ba ito. May talim sa boses ni Jennifer nang idagdag niyang ang mga buntis na nakararanas ng morning sickness ay tiyak na pagod at kailangang nasa tabi nila ang kanilang asawa. Noong nakalipas na mga taon, palaging nasa tabi ni Rita si Jude, inaalagaan siya at tinutulungan siyang malampasan ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Nang marinig ni Jennifer na sinasabing kasalukuyang single si Rita, nagpanggap siyang interesado at nagtanong tungkol sa ama ng bagong sanggol. Binanggit niya na hindi madaling magpalaki ng 2 anak bilang single mother. Sinabi ni Rita na nasa high school na ang panganay niyang anak. Para kay Jennifer, mas lalo lamang itong nakababahala dahil nasa edad na si Walter kung saan maraming pisikal at psikolohikal na pagbabago ang pinagdaraanan ng mga lalaki. Ipinilit ni Rita na hindi interesado ang kanyang anak sa ganoong mga bagay. Ngunit kinontra iyon ni Jennifer at sinabi niyang lahat ng bata sa edad na iyon ay ganoon. Pagkatapos, nagpanggap si Jennifer na isang nag-aalalang kaibigan at nagtanim ng pagdududa tungkol sa lalaki sa buhay ni Rita. Ipinahiwatig niya na kung tunay na mabuting lalaki ito, dapat ay nag-propose na ito sa sandaling malaman nitong buntis si Rita. Natahimik si Rita at hindi alam kung paano sasagot. Sa sandaling iyon, naantala sila ng isang katrabaho ni Rita na nagsabing may tawag ito sa telepono. Naputol ang tensyon, ngunit nagawa na ng mga salita ni Jennifer ang layunin nito. Labis nang nabalisa si Rita. Kailangan niyang malaman kung kailan eksaktong balak ni Jude gawing opisyal ang lahat at pakasalan siya. Naisip niyang i-text ito, ngunit napagpasyahan niyang kailangang pag-usapan nila iyon ng harapan. Kinabukasan, bumalik si Jennifer sa paaralan. Nang makita ni Walter ang bago niyang maikling buhok, namula ito ng husto at nauutal na pinuri siya. Sa sobrang hiya, hindi man lamang siya nito matingnan sa mga mata. Nang maamoy ni Jennifer ang pabango ni Walter, natiyak niyang tuluyan na nitong kinagat ang pain. Napansin niya ang mabango nitong amoy at tinanong kung gumagamit ba ito ng pabango. Inamin naman ni Walter na oo. Samantala, mula nang mabuntis si Rita, mas madalas nang umuwi si Jude. Nagsimula siyang tumulong sa mga bata at sa gawaing bahay, at mas naging matamis ang kanyang mga salita. Paminsan-minsan, sinusubukan pa niyang maging malambing kay Jennifer at ipakitang nangungulila siya. Ngunit sa isip ni Jennifer, labis siyang nasusuklam at ayaw niyang madikit sa kanya ang maruruming kamay ni Jude. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang composure habang inaalala ang babala ng kanyang kaibigan. Kung determinado siyang maghiganti, hindi niya dapat hayaang malaman ni Jude ang lahat hanggat hindi pa handa ang bitad. Kaya ipinagpatuloy ni Jennifer ang pagganap bilang perpektong mapagmahal na asawa.
Nang gabing iyon, si Walter mismo ang nagkusang mag-message kay Jennifer at inanyayahan siyang magkape sa darating na weekend. Mukhang napansin din ni Rita ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Nang aksidente niyang makita ang bote ng pabango sa mesa nito, umalinggaw sa kanyang isip ang mga sinabi ni Jennifer tungkol sa mga batang nasa edad ni Walter. Dahil sa labis na pag-aalala, nagpasya si Rita na pakialaman ang computer ng kanyang anak. Nakita niya roon ang mga mensahe. Kahit hindi niya kilala kung sino ang babaeng kausap nito, nakaramdam siya ng matinding pangamba. Palihim niyang itinala ang address at oras ng pagkikita. Gusto niyang makita kung sino ang babaeng nakakuha sa puso ng kanyang inosenteng anak. Nagmadaling pumunta si Rita sa cafe, ngunit dahil sa kanyang desperasyon, napagkamalan niyang ibang tao ang babaeng hinahanap niya. Huli na ang lahat. Nakaalis na sina Walter at Jennifer nang magkasama. Pinilit ni Jennifer na sabihin ni Walter ang tunay na dahilan kung bakit gusto siya nitong makita. Inamin ng binata na napansin niyang naging kakaiba ang kilos ni Jennifer mula nang ikwento niya rito ang tungkol sa kanyang pamilya. Mabilis na nagpalusot si Jennifer at sinabing nag-aalala lamang siya na baka makaapekto sa paghahanda nito sa nalalapit na pagsusulit ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Dahil dito, inamin ni Walter na medyo komplikado ang kanyang buhay pamilya at mahirap itong ipaliwanag sa ilang salita lamang. Sinabi niyang kung talagang nais marinig ni Jennifer ang kwento, sasabihin niya ito. Tinanong ni Jennifer kung nagtitiwala ba ito sa kanya. Sinabi ni Walter na siyempre ay nagtitiwala siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Jennifer na usisain kung may relasyon bang labas sa kasal ang kanyang ina. Nagulat si Walter, ngunit kalaunan ay inamin niyang nakikipagrelasyon ang kanyang ina sa isang lalaking may asawa. Gayunpaman, hindi niya iniisip na may ginawang mali ang kanyang ina. Sa kanyang pananaw, mabuting tao ang lalaki at pinili nilang dalawa na magsama. Naniniwala siyang hindi krimen ang pag-ibig. Hanggat masaya ang kanyang ina, kaya niyang tanggapin ang lahat. Bukod pa rito, kahit hindi kasal si Rita at Jude, mahigit isang dekada silang inalagaan ni Jude. Para kay Walter, patunay iyon na napakaresponsableng lalaki ni Jude. Hindi matanggap ni Jennifer ang katuwiran ni Walter. Lalo pang pinanindigan ni Walter ang kanyang paniniwala at sinabing tiyak na may dahilan si Jude sa kanyang relasyon. Iminungkahi niyang malamang ay pagkakamali na ang unang kasal ni Jude mula pa sa simula, kaya napilitan itong gumawa ng pagpili na labag sa kanyang konsensya. Kumbinsido siyang hindi masamang tao si Jude. Nang marinig iyon, nilamon si Jennifer ng malamig na galit. Hindi siya makapaniwalang ganoon kakasarili si Walter, handang itulak ang isa pang pamilya sa bangin para lamang sa sariling kaligayahan. Bagamat hindi niya ito direktang mapagalitan dahil mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pag-uusap. Bigla siyang nagpasya na umuwi na. Tinawag siya ni Walter, ngunit hindi nito maintindihan kung bakit bigla siyang nagalit. Ang hindi alam ni Walter, hindi lamang tungkol sa kanya ang naging reaksyon ni Jennifer. Lumaki rin pala si Jennifer sa isang kabataang halos katulad ng sa kanya. Mula noong bata pa siya, hindi niya kailanman nakilala kung sino ang kanyang ama. Ang tanging alaala niya tungkol dito ay ang palihim na pag-iyak ng kanyang ina. Kahit nang pumanaw ang kanyang ina, hindi man lamang nagpakita ang kanyang ama. Doon nalaman ni Jennifer ang madilim na katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Malupit na nagbulungan ang mga tao sa bayan, sinasabing karma ang pagkamatay ng kanyang ina dahil sa pakikipagrelasyon nito at panganganak ng anak ng isang kabit. Mabuti na lamang at kinukop siya ng kanyang lolo at pinalaki. Dahil minahan ng kanyang ina ang isang lalaking hindi dapat minahal, nakalikha ito ng trahedyang habambuhay. Dahil dito, lumaki si Jennifer na pakiramdam niya ay isa siyang anak na isinilang mula sa kasalanan at hindi siya kailanman naglakas loob na mamuhay ng taas noo. Ayaw na ayaw niyang may isa pang bata na mapunta sa sitwasyong tulad ng kanya. Humingi ng tawad si Walter dahil hindi niya naisip ang nararamdaman ni Jennifer. Dahil ayaw niyang mamatay na mag-isa at makalimutan gaya ng kanyang ina, mula pagkabata ay naging labis ang pagkahumaling ni Jennifer sa pagbuo ng isang masaya at matatag na pagsasama. Naalala ni Jennifer kung gaano siya nagsikap at kung paano niya ginawa ang lahat para lamang maging masaya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Jude ang tumatawag. Nang marinig ni Walter ang pangalan ni Jude, kinabahan siya at tinanong kung sino ang nasa linya. Malamig na sinabi ni Jennifer na iyon ang kanyang asawa, ang parehong lalaking tinitingala ni Walter bilang ama. Natigilan si Walter. Lubos siyang nagulat at sa isang sandali ay inakala niyang masamang biro lamang iyon ng kanyang guro. Ngunit mariing ipinaunawa ni Jennifer na hindi basta nagkakataon ang ganoong uri ng pangyayari. Sinabi niyang sinira ni Walter at ng kanyang ina ang kanyang pamilya at kinamumuhian niya silang dalawa hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pagkatapos nito, tumalikod si Jennifer at iniwan si Walter na nakatunganga sa matinding pagkabigla. Kasabay nito, balisang-balisa si Rita dahil hindi niya mahanap ang kanyang anak. Alam niyang may mali. Sinabi niya sa sarili na kung masaktan si Walter dahil sa lahat ng ito, hindi niya kailanman patatawarin si Jennifer. Makalipas ang ilang sandali, kumalma si Jennifer at napagtantong maaaring masyado siyang sumabog sa galit. Gayunpaman, nang maisip niyang tila wala ni katiting na konsensya si Walter, muli na namang nagliyab ang kanyang galit. Dahil wala itong nakikitang kasalanan sa nangyari, mas lalo siyang naging determinadong hindi palampasin ang lahat. Kalaunan, nagtungo si Rita sa isang park malapit sa bahay ni Jennifer at nakita niya roon si Jude na nakikipaglaro sa anak nito. Sinubukan niyang kumuha ng impormasyon at nabanggit ni Jude na lumabas si Jennifer upang makipagkita sa isang kaibigan. Hindi raw niya alam kung sinong kaibigan yon dahil hindi niya pinakikialaman ang pribadong buhay ng kanyang asawa. Balisa namang naghintay si Rita sa pag-uwi ni Walter. Ngunit sa sandaling pumasok ito sa bahay, sinubukan niyang tanungin kung ano ang nangyari.
Iniwasan lamang siya ni Walter at dumiretso sa kanyang silid. Nang buksan niya ang kanyang laptop, natuklasan niyang blinok siya ni Jennifer. Bigla siyang nilamon ng mabigat na pakiramdam ng pagkawala. Kinabukasan sa paaralan, puno ng usap-usapan ang mga estudyante. Nagbitiw na si Jennifer. Nagtaka at nagreklamo ang mga estudyante kung bakit basta na lamang siyang umalis at itinuring nila itong iresponsable. Naisip ni Sarah na masyado siyang naging padalos-dalos. Sigurado itong nasabi na ni Walter sa kanyang ina ang lahat at malamang ay alam na rin ni Jude ang katotohanan. Nanganganib na masayang ang lahat ng pinaghirapan nila. Sa sandaling iyon, may mensahe mula kay Jude na lumabas sa telepono ni Jennifer. Sinabi nitong may mahalaga silang kailangang pag-usapan. Batay sa legal na karanasan ni Sarah, binalaan niya si Jennifer na malamang ay nagpapanggap lamang si Jude na nagsisisi dahil nahuli na ito. Ipinaalala niya na makalipas lamang ang kaunting panahon, malamang ay babalik din ito sa kanyang pagtataksil, marahil ay mas walang hiya pa kaysa dati. Ayon kay Sarah, ang unang gagawin ni Jude ng gabing iyon ay humingi ng tawad. Binalaan niya si Jennifer na huwag maging marupok ang puso dahil ang tanging layunin ni Jude ay pababain ang halagang babayaran nito sa divorce settlement. Nang malaman ni Helen na nagbitiw na si Jennifer sa trabaho, labis siyang nag-alala. Nagtaka siya kung bakit bigla itong nag-resign gayong sinabi nitong masaya siya sa pagtatrabaho. Ginawa ni Helen ang lahat upang aliwin si Jennifer at iparamdam na lagi siyang susuporta rito. Nang marinig ni Jennifer ang mabubuting salitang iyon, naantig siya hanggang sa mapaluha. Gusto niyang isigaw ang katotohanan, umaasang tutulungan siya ng kanyang biyenan na disiplinahin ang kaawa-awang anak nito at pilitin itong humingi ng tawad. Ngunit tinamaan siya ng realidad. Wala nang pag-asang mailigtas ang kasal na iyon. Gaya mismo ng hula ni Sarah, pagdating ni Jude sa bahay, humingi ito ng tawad kay Jennifer. Inakala ni Jennifer na tapos na ang lahat, ngunit biglang nag-iba ang dahilan ng paghingi nito ng tawad. Ipinaliwanag ni Jude na sinabi sa kanya ng kanilang anak na hindi maganda ang mood ni Jennifer nitong mga nakaraang araw at sinisi pa siya nito sa lahat. Hindi raw niya alam kung ano ang nagawa niyang mali, ngunit naisip niyang dapat pa rin siyang humingi ng tawad. Nangako siyang kung sasabihin ni Jennifer kung saan siya nagkamali, susubukan niyang magbago. Natulala si Jennifer. Hindi niya inasahang iyon lamang ang dahilan ng paghingi nito ng tawad. Nang tanungin pa siya ni Jude kung may iba pa ba, napagtanto ni Jennifer na wala pa lang kahit isang salitang sinabi si Walter kaninuman tungkol sa kanya o sa relasyon ni Jude at Rita. Agad niyang tinawagan si Sarah. Inisip nilang baka abala lamang si Walter sa pagsusulit kaya hindi pa nito nasasabi sa kanyang ina ang lahat. Ngunit mahirap paniwalaan iyon ni Sarah. Iisa ang bahay na tinitirhan nila, kaya imposible raw na hindi ito nakahanap ng kahit isang pagkakataon upang sabihin iyon. Itinuro ni Sarah ang isang mahalagang detalye. Kung talagang gusto ni Walter na ilabas ang katotohanan, madali niya itong magagawa sa pamamagitan ng simpleng text o tawag. Ang katotohanang hindi niya yon ginawa ay isa lamang ang ibig sabihin, gusto rin ni Walter na manatiling lihim ang lahat. Kung ganoon, maaari silang humanap ng paraan upang mailipat si Walter sa kanilang panig. Naisip nilang gawin siyang kakampi. Pinaghinalaan ni Sarah na nagkaroon na ng tunay na damdamin si Walter para kay Jennifer at maaari nilang gamitin ang pagkahumaling na iyon bilang sandata sa kanilang plano ng paghihiganti. Para kay Sarah, may halaga si Walter bilang isang piyesa sa laro. Sa nakalipas na ilang araw, palaging tumatambay si Walter sa labas ng faculty room ngunit wala siyang napapala. Dahil desperado, nagpasya siyang kumilos mag-isa at puntahan si Jennifer sa bahay nito. Kasabay nito, nakatanggap si Rita ng tawag mula sa paaralan na nagsasabing lumiban sa klase ang kanyang anak at umalis sa campus. Nang makita ni Walter si Jennifer, tinawag niya ito. Nagulat naman si Jennifer at tinanong kung ano ang nangyayari. Biglang may boses na nagmula sa likuran nila. Naroon si Jude at nabigla rin ito nang makita si Walter. Mabilis na nabawi ni Jennifer ang kanyang composure matapos ang hindi inaasahang paghaharap nila ni Jude. Napagtanto niyang wala pa rin itong alam tungkol sa relasyon niya kay Walter. Kaya inosenteng tinanong ni Jennifer kung kaibigan ba ni Jude ang binata. Nagmadaling gumawa ng palusot si Jude at ipinaliwanag na si Walter ay anak lamang ng isang kaibigan niya noong kolehiyo at ilang beses pa lamang silang nagkikita. Upang putulin ang mabigat na tensyon, pilit at alanganing ipinakilala ni Jude ang kanyang asawa at anak kay Walter. Nagpanggap naman si Jennifer na magiliw at ipinakilala ang sarili bilang asawa ni Jude. Si Walter naman ay halos hindi makapigil sa sarili habang ipinakikilala ang sarili. Sinabihan ni Jude si Jennifer na pumasok muna sa loob, sa kanya hinila si Walter sa isang tabi sa kunwaring pakikipagkumustahan. Pagpasok sa loob, may binanggit ang anak ni Jennifer na nagdulot ng matinding kaba. Sinabi nitong may nakita siyang isang malaking ate sa park na kamukhang kamukha ni Walter. Nang usisain ito ni Jennifer, idinagdag ng bata na nakita rin ng kanyang ama ang babaeng iyon sa park. Kinilabutan si Jennifer. Ibig sabihin, minamanmanan sila ni Rita. Naisip niya kung balak ba nitong gantihan siya sa pamamagitan ng pagtira sa kanyang anak. Alam niyang ang anak ang pinakamalaking kahinaan ng kahit sinong ina. Sa kabilang silid, mas marahas ang sitwasyon. Itinulak ni Jude si Walter sa pader at pinagalitan ito. Mahigpit na binalaan na niya si Walter noon na huwag lumapit sa kanyang bahay, ngunit nitong mga nakaraang araw ay parehong nagpapakita sina Walter at Rita. Humingi ng tawad si Walter at nangakong mas magiging maingat siya. Ngunit hindi niya napigilang magbitaw ng komentong ikinalito ni Jude. Binanggit niyang napakaganda ng asawa ni Jude at ibang-iba ang estilo nito kumpara sa kanyang ina. Natigilan si Jude, walang masabi at litong-lito. Kinagabihan, kaswal na tinanong ni Jennifer si Jude kung ano ang pinag-usapan nila ni Walter.
Malabo ang isinagot ni Jude tungkol sa mga lumang alaala at hindi na ito pinilit pa ni Jennifer. Maya-maya, humingi ng gatas ang kanilang anak. Nang makitang wala ng laman ang karton, lumabas si Jennifer upang bumili sa tindahan. Nagulat siya nang makitang nandoon pa rin sa labas si Walter. Humingi ng tawad ang binata dahil naging insensitive siya sa nararamdaman ni Jennifer noong nasa beach sila at sinabi nitong pinag-isipan niya iyon ng mabuti. Inamin niyang nakakadiri sa pakiramdam na nakikinabang siya sa ipinagbabawal na relasyon ng kanyang ina at ayaw na niyang takasan ang katotohanan. Gayunman, mas interesado si Jennifer sa sinabi nito kay Jude. Inamin ni Walter na tinanong niya si Jude kung talagang balak nitong pakasalan ang kanyang ina. Iyon mismo ang gustong malaman ni Jennifer. Ayon kay Walter, malabo pa rin gaya ng dati ang sagot ni Jude, ngunit may isang bagay itong ipinangako sa kanya, mas mahal nito si Rita kaysa sa kasalukuyan nitong asawa. Muling humingi ng tawad si Walter dahil alam niyang masasaktan si Jennifer sa sinabi niyang iyon, ngunit ayaw niyang magsinungaling sa kanya. Sandaling nagmukhang wasak ang puso ni Jennifer bago siya lumapit kay Walter. Tinitigan niya ito sa mga mata at tinanong kung nasa panig ba niya ito at kung handa ba itong gawin ang kahit ano para sa kanya. Nang gabing iyon, napakagabing umuwi si Jennifer. Pagpasok niya sa bahay, aksidente niyang narinig si Jude na may kausap sa telepono. Halata sa boses nito ang pagkataranta at stress. Narinig ni Jennifer ang mga putol-putol na salitang nagpapahiwatig na kung mahuli sila, masasayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Binanggit din ni Jude kung kailan niya makukuha ang pera, na naubusan na sila ng oras, at kung hindi niya iyon makukuha, magiging walang saysay ang kasal niya kay Jennifer. Natigilan si Jennifer sa matinding pagkabigla. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga bahaging narinig niya mula sa usapan. Hindi niya napigilan ang sarili at tinanong si Jude kung sino ang kausap nito. Nagulat si Jude, ngunit nang makita niyang kalmado ang mukha ni Jennifer, inakala niyang wala itong narinig na kahina-hinala. Mabilis niyang idinahilan na tungkol iyon sa trabaho at sinabing may subordinate siyang nagngangalang Alex na paulit-ulit na nagkakamali at nagpapabagal sa buong team. Kahit inakala ni Jude na nalinlang niya si Jennifer, hindi pa rin siya mapalagay. Bigla niyang tinanong si Jennifer kung libre ba ito sa darating na Biyernes. Anibersaryo iyon ng kanilang kasal, isang bagay na ilang taon na nilang hindi ipinagdiriwang. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, sinabi niyang gusto niyang magpa-reserve ng mesa sa isang luxury restaurant. Pag-uwi ni Jude, agad siyang pinagsabihan ng kanyang ina. Ipinaalala ni Helen na masyado nang matagal mula nang huli nilang ipagdiwang ni Jennifer ang anibersaryo ng kanilang kasal, at iginiit niyang dapat pumili si Jude ng regalong may tunay na kabuluhan. Pumili pa siya mismo ng isang napakagandang diamond necklace para tingnan ni Jude. Ipinaalala ni Helen kay Jude na dapat niyang pahalagahan si Jennifer dahil iyon lamang ang paraan para maging masaya silang lahat. Sa huli, talagang pinaghandaan ni Jude ang lahat at nagpa-reserve ng mesa sa isang 3-star Michelin restaurant. Taos-pusong naantig si Jennifer. 17 taon na ang nakalipas mula nang una silang magkakilala. Ngunit may isang tanong na matagal nang nagpapabigat sa kanyang puso. Tinitigan niya si Jude sa mga mata at tinanong kung sa loob ng 17 taon ay minahal ba siya nito ng tunay. Nagulat si Jude at nagsimulang maghanap ng maisasagot. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jennifer. Galing iyon sa ospital. Bumagsak ang kanyang lolo at kailangan siyang pumunta roon kaagad. Nag-alok si Jude na samahan siya, ngunit tumanggi si Jennifer. Sinabi niyang manatili ito at pag-isipang mabuti ang tanong niya. Gusto niya ng tunay na sagot pagbalik niya. Sa ospital, naghatid ang doktor ng nakakadurog na balita. Kumalat na ang cancer cells. Malala ang sitwasyon. Nilamon si Jennifer ng matinding konsensya. Dahil masyado siyang nalubog sa drama ng kanyang kasal, tuluyan niyang napabayaan ang kalusugan ng kanyang lolo. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang lolo at sinabing ang buhay at kamatayan ay bahagi lamang ng paglalakbay at alam nitong nalalapit na ang kanyang oras. Ngunit bago siya pumanaw, mayroon siyang napakalaking bagay na kailangang sabihin kay Jennifer. Tumanggi si Jennifer na tanggapin ang sinasabi ng kanyang lolo at patuloy na naniwalang gagaling pa ito. Ngunit hindi pinansin ng kanyang lolo ang kanyang pagtutol at tinanong kung alam ba niya kung saan talaga nanggaling ang kanyang pulseras. Akala ni Jennifer ay isang alaala lamang iyon mula sa kanyang ina, ngunit ibinunyag ng kanyang lolo ang katotohanan. Ang pulseras ay engagement gift mula sa isang lalaking nagngangalang Kashiro, ang biolohikal na ama ni Jennifer. Ang kanyang ina ay nagtrabaho noon bilang sales clerk sa isang Kishiro jewelry store, kung saan nakuha niya ang atensyon ng chairman ng Kishiro Group. Hindi nagtagal matapos mabuntis ang ina ni Jennifer, mayroon na palang sariling pamilya si Kashiro, kaya pinilit niya itong magpalaglag. Tumanggi ang ina ni Jennifer at piniling palakihin si Jennifer sa halip. Binigyan siya ni Kashiro ng isang halaga ng pera at tuluyan ng pinutol ang lahat ng komunikasyon. Noong araw na namatay ang ina ni Jennifer sa isang aksidente sa sasakyan, may mga nagsabing papunta raw ito upang hanapin si Kashiro. Hanggang sa kasalukuyan, hindi kailanman naiulat ng media ang aksidenteng iyon dahil ginamit ng Kishiro Group ang napakalaking yaman nito upang patahimikin ang lahat at ibaon ang iskandalo ng relasyon ng chairman. Noon, labis na nasuklam ang lolo ni Jennifer sa kaduwagan ni Kashiro kaya pinagbawalan niya itong magpakita muli. Ayaw niyang tawaging ama ni Jennifer ang ganoong klaseng lalaki. Sa loob ng maraming taon, maingat niyang itinago ang perang ibinigay ni Kashiro sa ina ni Jennifer upang maibigay ito kay Jennifer. Bukod pa roon, lumabas na nag-iwan din pala si Kashiro kay Jennifer ng malaking bahagi ng shares sa kumpanya. Ngunit ang biglaang pagkakaroon ng napakalaking kayamanan ay hindi nagpagaan sa pakiramdam ni Jennifer. Sa halip, lalo lamang siyang nakaramdam ng kawalan. Walang anumang halaga ng pera ang makabibili pabalik sa wasak niyang buhay.
Para kay Jennifer, wasak na ang kanyang pamilya. Ngunit bigla siyang tinamaan ng matinding realisasyon. Naalala niya ang nagmamadaling mga salitang narinig niya mula kay Jude sa telepono tungkol sa kung kailan niya makukuha ang pera. Naisip niya kung ang perang tinutukoy ba ni Jude ay may kaugnayan sa lihim niyang pinagmulan. Naalala rin niya kung paano palaging nahuhumaling si Jude sa mga balita tungkol sa Kishiro at kung paano nito palaging ipinipilit na bumili ng mga regalong mula sa Kishiro brand. Ngunit kung siya mismo ay ngayon lamang nalaman ang lihim na ito, hindi niya maintindihan kung paano ito nalaman ni Jude. Pagbalik niya sa bahay, umasta si Helen na tila perpektong nag-aalalang lola. Nang makita nito ang malungkot na mukha ni Jennifer, marahan itong umupo sa tabi niya at sinubukan siyang aliwin. Sinabi nitong kung nalulungkot siya, dapat siyang kumain ng matamis at inalok siyang bilhan ng mga pagkain. Nagpasalamat si Jennifer kay Helen at pinaalalahanan itong mag-ingat. Tahimik niyang pinasalamatan ang Diyos dahil sa pagkakaroon ng mabait at maalalahaning biyenan. Ngunit pag-alis ni Helen, naiwan nito ang kanyang telepono sa mesa. Bigla itong tumunog dahil sa isang notification. Nagkataong nakita ni Jennifer ang mensahe mula kay Jude at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nakasaad doon na kapag nakuha na nila ang pera, kailangan na nilang kumilos. Pagkalabas ni Helen, agad na gumamit si Jennifer ng computer upang kumpirmahin ang kanyang pinakamadilim na hinala. Nagawa niyang makapasok sa social media account ng kanyang biyenan at ang natuklasan niya ay nakakasuka. May pribadong group chat pala sina Jude, Rita at Helen. Sa grupong iyon, walang puso nilang pinag-uusapan kung kailan inaasahang mamamatay ang lolo ni Jennifer upang makuha nila ang mana. Hindi makapaniwala si Jennifer. Ang bawat mabuting salitang narinig niya mula kay Helen ay kasinungalingan pala. Sa chat, tinatawag pa ni Rita si Helen bilang mahal niyang biyenan. Ang mga larawan nilang tatlo na magkakasama ay patunay na mula pa sa simula ay nasa panig na ni Rita si Helen. Nagliyab ang dugo ni Jennifer sa bagong antas ng galit habang minumura niya sila sa isip bilang mga walang kwentang tao. Bumalik si Helen sa bahay dala ang mga matatamis, suot pa rin ang maskara ng mapag-arugang ina. Sumabay naman si Jennifer sa pagpapanggap nito at tinapatan ang bawat kilos nito. May isang bagay na kailangang malaman ni Jennifer, paano nila nalaman ang lihim ng kanyang kapanganakan. Mahusay niyang sinimulang usisain ang nakaraan ni Helen, umaasang makahanap ng maluwag na hibla. Marahil dahil sa pakiramdam ni Helen na malapit na silang magtagumpay, tuluyan nitong ibinaba ang kanyang depensa. Wala itong kahit anong hinala habang nagsisimulang magbalik tanaw. Ipinakita ni Helen kay Jennifer ang mga lumang larawan niya noong bata pa siya at ipinagmalaki na sikat siya noon. Ikinuwento niya ang pagkakakilala niya sa ama ni Jude sa isang beauty pageant. Hindi nagtagal ay nagpakasal sila at nagkaroon ng anak na si Jude, ngunit naging isang bangungot ang kanilang pagsasama. Ang ama ni Jude ay isang suga pa sa sugal na nag-iwan sa kanila sa napakalaking utang. Matapos ang diborsyo, sinubukan ni Helen na palakihin si Jude ng mag-isa. Ngunit kahit gaano siya kasipag, nanatiling mahirap ang buhay. Nadudurog ang puso niya tuwing nakikita niyang pinagkakaitan si Jude ng mga bagay na mayroon ang ibang bata. Isang araw, nakakita siya ng bakanting trabaho bilang housekeeper sa isang malaking korporasyon. Sinubukan niya ang pagkakataon, natanggap sa trabaho, at sa wakas ay naging matatag ang buhay nila. Doon din niya nakilala ang isang kaibigan, isang babaeng nagtatrabaho sa kumpanya, ngunit lihim palang kabit ng chairman. Nakaramdam ng lamig si Jennifer. Sa kanyang kutob, alam niyang ang kaibigang tinutukoy ni Helen ay ang sarili niyang ina at ang kumpanyang iyon ay ang Kishiro Group. Ikinuwento ni Helen na sinubukan daw niyang balaan ang babae na tigilan ang relasyon dahil hindi kailanman nagtatapos ng maayos ang mga ipinagbabawal na relasyon. Ngunit ang katotohanan ay mas masama kaysa roon. Matapos matuklasan ni Helen ang relasyon ng chairman at ng ina ni Jennifer, lihim siyang nangalap ng ebidensya at ibinenta ito sa isang tabloid kapalit ng malaking halaga. Dahil dito, napilitang putulin ng ina ni Jennifer ang lahat ng kaugnayan kay Kishiro. Siyempre, nang pumutok ang iskandalo, natanggal din si Helen sa bahay ng mga Kishiro. Walang pakialam na binanggit ni Helen na narinig niyang namatay kalaunan ang babae sa isang aksidente sa sasakyan. Ang pangungusap na iyon ang kumumpirma kay Jennifer na ang babaeng ito ang arkitekto ng paghihirap ng kanyang ina. Pagkaraan ng maraming taon, nalaman ni Helen na balak ni Kishiro magtabi ng pera upang lihim na suportahan ang kanyang anak sa labas. Muli siyang nilamon ng panibagong inggit. Sa isang pangyayaring tinawag niyang tadhana, natuklasan niyang ang lihim na anak ay pumapasok sa parehong high school ni Jude. Nakita niya ang pagkakataon at pinilit si Jude na akitin si Jennifer. Noong una, tumutol si Jude dahil mayroon na siyang babaeng gusto. Nagulat pa siya nang sabihin ng kanyang ina na kapag napangasawa nila ang babaeng iyon, magkakaroon sila ng perang magagamit habang buhay. Ngunit nang maunawaan ni Jude ang intensyon ng kanyang ina, mabilis siyang pumayag dahil para sa kanya, ang kahirapan ang pinakanakakatakot na bagay sa mundo. Kaya iniwan niya si Rita at sinadyang ligawan si Jennifer. Isang araw, hindi inaasahang nakita niya muli si Rita sa kalye. Sa sandaling iyon, naalala ni Jude ang sinabi ng kanyang ina na huwag hayaang mahalata ang lahat at pagsabayin na lamang ang dalawang babae. Nang malaman ni Sarah ang plano ni Jude, labis itong nagalit. Bukod pa rito, ayon sa batas ng Japan, ang perang mamanahin ni Jennifer mula sa kanyang lolo ay hindi maaaring hatiin sa kanyang asawa. Kahit matapos ang diborsyo, sigurado si Sarah na may iba pang pakana sina Jude at Helen upang maagaw ang mana. Pinayuhan niya si Jennifer na agad nang putulin ang ugnayan sa kanila. Naihanda na niya ang divorce papers at maaari na silang magsimulang lumaban anumang oras. Gayunpaman, tila nag-aalinlangan si Jennifer. Pakiramdam niya ay inosente si Walter at ayaw niya itong madamay. Ipinaalala naman ni Sarah na huwag siyang maging marupok.
Sa huli, anak pa rin ng kabit si Walter at hindi na mababago ang katotohanang iyon. Samantala, ipinangako ni Jude kay Rita na matapos mailipat ni Jennifer sa kanya ang lahat ng shares nito, hihiwalayan niya si Jennifer. Sa totoo lang, sawa na si Rita sa mga walang lamang pangako ni Jude. Nagduda siya kung talagang magiging maayos ang lahat ayon sa plano. Pinakalma siya ni Jude at sinabing huwag siyang mag-alala. Para sa kanya, matalino lamang si Jennifer sa panlabas, ngunit sa totoo ay napaka-inosente nito. Dahil bigla itong magkakaroon ng napakalaking halaga ng pera, tiyak na hindi nito malalaman kung ano ang gagawin. Sa puntong iyon, kailangan lamang nilang sabihin na para iyon sa financial investment at tiyak na ililipat ni Jennifer sa kanila ang lahat ng pera. Sinabi ni Rita na kilalang kilala ni Jude ang kanyang asawa. Sinabihan naman siya ni Jude na magtiyaga dahil marami pang kailangang gawin sa proseso ng diborsyo. Sa oras na yon, papalitan daw nila ang pangalan ni Rita at gagawing Jennifer. Nang marinig ni Rita ang pangalang Jennifer, agad na tumunog ang babala sa kanyang isipan. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Walter at nagmamadaling hinalungkat ang mga test paper nito. Nanlumo siya nang makita niyang ang pangalan ng tutor ng kaning anak ay talagang Jennifer. Hindi iyon nagkataon lamang. Bawat palatandaan ay tumuturo sa bangungot na unti-unting napagtatanto ni Rita. Maagang-maaga kinabukasan, nag-impake na si Walter ng 2 malalaking maleta. Nakiusap si Rita na sabihin nito kung saan siya pupunta, ngunit hindi ito umimik. Sinigawan niya si Walter upang matauhan, sinasabing huwag itong magpabulag sa magandang mukha. Ipinaalala niya na siya at si Jude ang pamilya nito at huwag nitong hayaang gamitin siya ng babaeng iyon dahil ang tanging layunin nito ay maghiganti sa kanila. Ngunit isang mabigat na katotohanan ang ibinagsak ni Walter. Sinabi niyang alam na niya ang lahat at kahit ginagamit siya ni Jennifer, ayos lamang iyon sa kanya. Labis na nadurog si Rita. Hindi niya maunawaan kung bakit papanig ang sarili niyang anak sa babaeng gustong sirain sila. Para kay Rita, sila ang mga biktima, kaya hindi niya matanggap kung paano nito nagawang pumanig kay Jennifer. Sumagot si Walter gamit ang tanong na tumagos na parang kutsilyo. Tinanong niya si Rita kung paano nito nagawang makipagrelasyon at makipagtalik sa isang lalaking may asawa sa loob ng napakaraming taon. Tinanong ni Walter ang kanyang ina kung kahit katiting na konsensya ba ay hindi nito naramdaman. Inisip niya kung dahil ba si Rita ang nakikinabang at nananalo sa sitwasyon, hindi na nito kayang makiramay sa sakit at desperasyon ng babaeng ipinagkanulo nito. Tinawag niya itong walang hiya. Sinubukan ni Rita na magdahilan at sinabing nais lamang niyang magkaroon si Walter ng mabuting ama. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Walter. Para sa kanya, gusto lamang ni Rita ng lalaki para sa sarili nito at ginagamit lamang siya bilang dahilan. Sa kabila ng sigaw at desperadong pakiusap ni Rita, lumabas si Walter sa gitna ng malakas na ulan. Sa totoo lang, walang mapuntahan si Walter. Nauwi siya sa pagtayo sa may pintuan ng bahay ni Jennifer, basang-basa at nanginginig. Nagulat si Jennifer nang makita ang kalagayan niya. Dahil natakot siyang baka magkasakit ito, binigyan niya siya ng damit ni Jude at pinapasok upang maligo. Makalipas ang ilang sandali, naalala ni Jennifer na nakalimutan niyang bigyan ng tuwalya si Walter. Nang buksan niya ang pinto ng banyo, napuno ng tensyon ang paligid. Naiilang na umiwas ng tingin si Jennifer, ngunit sinamantala ni Walter ang pagkakataon. Niyakap niya ito mula sa likod at ipinahiwatig na labis niya itong namiss. Sa loob ng isang saglit, nanghina ang puso ni Jennifer. Ngunit umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang babala ng kanyang kaibigan na anak ito ng kabit at hindi niya dapat ibaba ang kanyang depensa. Kalmado niyang pinatuyo ang buhok ni Walter at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi nitong nag-away sila ng kanyang ina at tumakas siya. Nangako si Walter na magiging kakampi siya ni Jennifer at gagawin ang anumang ipagawa nito kahit pa nangangahulugan iyon ng paglayo sa sarili niyang ina. Para kay Walter, iyon lamang ang paraan upang suportahan si Jennifer matapos ang lahat ng sakit na idinulot ng kanyang pamilya. Humingi siya ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinatigil siya ni Jennifer sa paulit-ulit na paghingi ng tawad. Desperadong nais malaman ni Walter kung ano ang kailangan niyang gawin upang mapatawad siya ni Jennifer sa kasalanan ng kanyang pamilya. Ngunit nanatiling tahimik si Jennifer. Nang humina na ang ulan, pinauwi niya si Walter. Hindi nagtagal, lalong lumala ang kalagayan ng lolo ni Jennifer. Sa huling hininga nito, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang humingi ng tawad kay Jennifer sa huling pagkakataon. Para kay Jude at sa kanyang ina, ito na ang malaking araw na matagal nilang hinihintay. Ngunit habang lihim silang nagdiriwang sa paparating na mana, isang makapangyarihan at misteryosong lalaki ang pumasok sa funeral home. Ito ay ang ama ni Jennifer, si Ichiro. Nagsimulang magbulungan sa gulat ang mga bisita. Sina Jude at Helen ay napako sa takot. Walang sinuman ang umasa na biglang magpapakita ang amang mahigit 30 taon nang nawawala. Mas nakakagulat pa ang sumunod na ginawa ni Jennifer. Siya mismo ang unang kumausap kay Ichiro. Tinawag niya itong Chairman Kishiro at sinabi niyang nalaman na niya ang katotohanan mula sa kanyang lolo. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari noong araw ng aksidente ng kanyang ina. Nagpasya si Ichiro na tapos na ang panahon ng paglilihim. Dumalo siya sa libing na handang harapin ang kanyang nakaraan. Ibinunyag niya na 32 taon na ang nakalipas, na in love siya sa ina ni Jennifer sa unang tingin. Noong panahong iyon, kakakuha pa lamang niya sa pamamahala ng Kishiro Group at pinilit siya ng kanyang mga magulang sa isang arranged marriage na kinasusuklaman niya. Ang bigat ng inaasahan ng kanyang pamilya ay parang bundok na dumudurog sa kanya at ang ina ni Jennifer ang tanging pinagmumulan niya ng kapayapaan. Nang mabuntis ito, inosente niyang inakalang magagamit niya ang sanggol bilang paraan upang makipagnegosasyon sa kanyang ama at sa wakas ay mapakasalan ang babaeng mahal niya.
Ngunit mabilis niyang napagtanto na masyado pa siyang bata at hangal upang harapin ang kapangyarihan ng dinastyang Kashiro. Sa mundo ng mga elite, ang pag-ibig ay madalas tratuhing marangyang palamuti lamang, habang ang kasal ay isang malamig at kalkuladong kasunduan sa negosyo. Ipinaliwanag ni Chairman Ichiro na dahil nagmula sa mahirap na pinagmulan ang ina ni Jennifer, wala itong laban sa mahigpit na pamantayan ng kanyang pamilya. Nang mailabas sa tabloids ang kanilang relasyon, binigyan siya ng kanyang ama ng brutal na ultimatum, putulin agad ang relasyon upang mailigtas ang dangal ng pamilya o harapin ang mga kapalit nito. Duwag at walang kapangyarihan, pinili ni Ichiro na sumuko sa kompromiso. Ngunit noong araw ng aksidente, desperadong nakipagsapalaran ang ina ni Jennifer upang hanapin siya. Hindi nito pera ang kailangan. Gusto lamang nitong makita ni Ichiro ang kanyang anak kahit isang beses bilang ama. Bilang isang ina, nararamdaman nito ang malalim na kalungkutan sa puso ni Jennifer. Alam nitong ang tanging hiling ni Jennifer para sa kanyang ikalimang kaarawan ay makita ang kanyang ama. Nauunawaan ni Ichiro ang sakit nila, ngunit natakot siyang kapag hinarap niya sila, lalo lamang silang mapapahamak sa kamay ng kanyang malupit na pamilya. Sa kasamaang palad, yun din ang araw na namatay ang ina ni Jennifer sa aksidente sa sasakyan. Inamin ni Ichiro na nilamon siya ng pagsisisi. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran ni Jennifer, ngunit nangako siyang mula sa sandaling iyon ay gagawin niya ang anumang hilingin nito. Tinitigan siya ni Jennifer sa mga mata at sinabi niyang hindi na nito kailangang maghintay pa sa hinaharap. May kailangan siyang ipagawa rito ngayon mismo. Inilahad niya ang buong katotohanan ng kanyang sitwasyon at sinabi na yon lamang ang paraan upang makabawi ito sa kanila. Pagbalik ni Jennifer sa bahay, patuloy pa ring nagpapanggap na gulat si Helen. Kunwari ay nabigla ito nang malaman na si Jennifer pala ang lihim na anak ng isang bilyonaryong pamilya. Sinubukan nitong mangalap ng impormasyon at ipahiwatig na tiyak ay marami silang napag-usapan ng kanyang ama matapos ang 30 taon. Nanatiling kalmado si Jennifer. Sinabi niyang ang isang amang nawala ng 30 taon ay hindi madaling mahalin. Karamihan sa napag-usapan nila ay tungkol lamang sa pera. Sa loob-loob ni Helen, nagdiriwang na siya sa tagumpay. Ang lahat ay nangyayari ayon sa 17 taong plano niya. Sa wakas, magiging mas mayaman na siya kaysa sa pinakamatindi niyang pangarap. Ngunit kailangan pa rin niyang panatilihin ang malungkot na mukha ng kaunti pang panahon. Mabait niyang pinayuhan si Jennifer na pagtuunan muna ang libing at ipagpaliban ang usapan tungkol sa pera. Nagpasalamat si Jennifer habang pinagmamasdan siyang umalis. Walang pakialam si Helen sa libing o sa namatay na lolo. Sa isip niya, nagbubuk na siya ng mga mamahaling bakasyon at bumibili ng designer clothes. Ngunit habang mas maganda ang pangarap, mas malupit ang realidad. Ang unang regalong ibinigay ni Chairman Ichiro ay ang pagputol sa pinagkukunan ng kita ni Helen. Nang bigla siyang matanggal sa trabaho, nagulat siya ngunit sinubukan niya itong bigyan ng dahilan. Inisip niyang malapit na rin naman siyang yumaman, kaya baka iyon na ang paraan ng mundo upang sanayin siya sa marangyang buhay na walang trabaho. Ngunit nang sunod-sunod din siyang tanggalin sa lahat ng iba pa niyang trabaho, napagtanto niyang may mali. Dahil may konsensya siyang hindi malinis, ang unang pinaghinalaan niya ay ang Kishiro Group. Kinumpronta niya si Jennifer at tinanong kung ano ang sinabi nito sa kanyang ama. Para kay Helen, tanging ang Kishiro Group lamang ang may kapangyarihang ipa-blacklist siya sa lahat ng trabaho. Habang nakatingin sa lugmok at desperadong babae sa harap niya, tumigil na si Jennifer sa pagtatago ng katotohanan. Inamin niyang siya ang may gawa noon. Halos mahimatay si Helen. Nagsisigaw siya at gustong malaman kung bakit iyon ginawa ni Jennifer. Kalmado namang sinabi ni Jennifer na hindi ito dapat magalit dahil maaari pa niya itong bigyan ng trabaho bilang katulong sa Kishiro Estate. Ipinaalala niya na ang malaking kumpanyang pinagtrabahuhan nito noon ay ang Kishiro Group. Sinabi ni Jennifer na agad na pumayag si Ichiro sa ideya. Mayroon silang hindi pa nababayarang utang mula 30 taon na ang nakalipas. Doon nalaman ni Ichiro na si Helen pala ang nagbenta sa press ng kwento tungkol sa kanyang relasyon. Ngayon, panahon na upang singilin ang lumang sama ng loob at ang bagong pagtataksil. Nanghina ang mga tuhod ni Helen at bumagsak siya sa sahig. Lumapit si Jennifer at ipinaalala rito ang mga pangarap nito tungkol sa karangyaan at paglalakbay. Sinabi niyang dapat nitong pag-isipang mabuti iyon dahil wala itong makukuhang kahit isang sentimo. Lahat ng sakim nitong pantasya ay dapat na nitong kalimutan. Wasak at desperada, nagsisigaw si Helen at inakusahan si Jennifer ng panlilinlang. Sa isip ni Jennifer, nasusuka siya sa kapal ng mukha ni Helen na magpanggap pang biktima. Nagising sa sigawan ng anak ni Jennifer na si Jordan. Sa bulag na galit ni Helen, binalingan niya ang bata at sinigawan ito. Tumingin si Jordan sa kanya na punong-puno ng takot at ipinakitang galit siya rito dahil masama itong tao. Huli na nang mapagtanto ni Helen na nawalan na siya ng kontrol. Ngayon, kahit ang sarili niyang apo ay kinamumuhian na siya. Nang tuluyang mawala ang lahat ng pagdududa ni Jennifer, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Panahon na upang putulin ang ugnayan at alisin ng tuluyan sa kanyang buhay ang nakalalasong pamilya ni Jude. At mabilis nang kumikilos ang karma. Sa opisina ni Jude, isa-isang kinakansela ng mga kliyenteng ilang buwan niyang pinaghirapang makuha ang kanilang mga kontrata. Bago pa man niya lubos na maintindihan ang sakunang nangyayari, sinabi ng isang katrabaho na may isang gwapong binatang naghihintay sa kanya. Si Walter iyon. Nataranta si Jude at mabilis na nag-isip kung paano niya haharapin ang binata. Ngunit hindi siya binigyan ni Walter ng pagkakataong magsalita. Sa harap mismo ng buong opisina, ibinagsak ni Walter ang isang mabigat na revelasyon, gusto niyang makipaghiwalay si Jude sa kanyang ina. Natahimik ang buong opisina bago ito napuno ng bulungan. Sa iisang pangungusap, nadurog ang imahe ni Jude bilang perpektong pamilyadong lalaki na 17 taon niyang binuo.
Nag-usap-usap ang mga katrabaho niya tungkol sa makatas na iskandalo. Nang mapagtantong sira na ang kanyang reputasyon, tuluyang nagwala si Jude. Kinalagkad niya palayo si Walter at naging parang halimaw, sinisigawan ang binata dahil hindi ito nakipag-usap ng pribado at pinahiya siya sa trabaho. Galit niyang ipinahiwatig na wala itong kaalam-alam sa ginawa nito. Malamig siyang tiningnan ni Walter. Inaasahan na niya yon. Para sa kanya, iyon lamang ang paraan upang pilitin si Jude na harapin ang gulong nilikha nito. Pagkatapos ay tinawag pa ni Jude na walang utang na loob si Walter. Ipinaalala niyang mahigit isang dekada niya itong pinalaki, ngunit ganoon ang isinukli nito sa kanya. Para kay Jude, isa itong traidor na bata. Nang marinig iyon, tumigas ang puso ni Walter. Napagtanto niyang ang lalaking ito ay hindi kailanman naging ama. Isa lamang itong parasitiko. Nilamon siya ng matinding kawalan nang mapagtanto niyang ang tanging taong tunay na nakakaunawa sa kanyang sakit ay si Jennifer. Ganoon din ang naramdaman ni Jennifer. Ibinigay niya sa lalaking ito ang 17 taon ng kanyang buhay, ngunit ang lahat ay nauwi lamang sa isang malungkot at hungkag na wakas. Nang gabing iyon, halos gumapang pauwi si Jude. Naghanda si Jennifer ng hapunan gaya ng karaniwang gabi. Ngunit may kakaiba. Ang buong mesa ay puno lamang ng mga pagkain gawa sa talong. Sa Japan, maaaring magkaroon ng ilang simbolikong kahulugan ang talong, ngunit sa mukha ni Jude, malinaw na hindi iyon magandang senyales. Sinubukan niyang mag-inat at mumiti ng pilit, pinupuri ang luto ni Jennifer gaya ng dati. Hindi man lang kumurap si Jennifer. Inihambing niya ang kanyang pagluluto sa luto ni Rita at tinanong kung sino ang mas magaling. Natigilan si Jude habang nasa kalagitnaan ang tinidor papunta sa kanyang bibig. Nagpanggap siyang hindi maintindihan ang sinasabi ni Jennifer, ngunit ang tingin sa mga mata nito ang nagsabing alam na nito ang lahat. Nagsimula siyang mautal sa isang kaawa-awang palusot, ngunit pinigilan siya ni Jennifer. Sinabi niyang huwag na nitong sayangin ang hininga at tinanong kung hindi ba siya tinawagan ng kanyang ina. Mabilis na tiningnan ni Jude ang kanyang telepono at nakita ang napakaraming missed calls mula kay Helen. Nanginginig ang boses ni Jude nang mapagtanto niyang alam na ni Jennifer ang lahat. Nakiusap siyang kumalma ito at bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag, ngunit ibinagsak lamang ni Jennifer sa mesa ang makapal na salansan ng surveillance photos. Kahit noon, sinubukan pa rin ni Jude na manipulahin siya at iparamdam na siya ang nagmamalabis. Pinipilit niya itong kumalma at makinig sa paliwanag niya. Nang hindi iyon gumana, ginamit niya ang pinakalumang taktika, ginamit niya ang anak nilang si Jordan upang makonsensya si Jennifer at manatili sa kanya. Malamig at hungkag na tumawa si Jennifer. Ipinaalala niya kay Jude na sa halip na magmakaawa sa kanya, mas mabuting itabi na lamang nito ang lakas para kay Rita at sa sanggol na dinadala nito sa sinapupunan. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Napagtanto ni Jude na hindi nagbabluff si Jennifer. Alam din ito ang tungkol sa pagbubuntis ni Rita. Nakiusap siya kay Jennifer na alalahanin ang 17 taon nilang pinagsamahan, ngunit hindi nag-atubili si Jennifer. Inusob niya sa mesa ang divorce papers na matagal nang inihanda. Sa wakas, humaharap na sina Jude at Helen sa bunga ng kanilang mga ginawa. Ngunit hindi pa tapos si Jennifer. Ang sumunod niyang pinuntirya ay si Rita. Gayunpaman, sinubukan ni Rita na baliktarin ang kwento. Nagawa pa nitong akusahan si Jennifer ng pagiging hindi etikal, sinasabing ginamit nito ang kanyang posisyon bilang guro upang akitin si Walter. Halos mabaliw sa galit, iginiit ni Rita na ibalik ni Jennifer ang kanyang anak. Isang linggo nang nawawala si Walter, at naniniwala si Rita na may sapat siyang dahilan upang isiping kinidnap ito ni Jennifer na isang krimen. Galit na sumagot si Jennifer at ipinukol ang tanong kung hindi ba krimen ang pagtataksil. Dahil lamang hindi ito ikinukulong, hindi ibig sabihin ay mapapatawad na ito. Gusto niyang iparamdam kay Rita kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng taong minamahal. Sumigaw si Rita at inakalang niloloko lamang siya ni Jennifer. Ngunit para kay Jennifer, ang tunay na biro ay si Rita mismo. Nang maramdaman ni Rita na natatalo siya sa argumento, gumuho ang matapang niyang pagpapanggap. Napaluhod siya, humahagulgol at nagmamakaawang ibalik sa kanya ang kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Walter. Nang makitang ligtas ito, agad na napalitan ng galit ang mukha ni Rita at muli niyang sinimulang sisihin si Jennifer. Ngunit pinutol siya ni Walter. Nilinaw niya na walang kinalaman si Jennifer sa kanyang pag-alis. Isang linggo na rin niyang hindi nakikita si Jennifer. Naging hysterical si Rita. Bilang ina, hindi niya maintindihan kung bakit ipinagtatanggol ni Walter si Jennifer. Iniisip niyang maaaring naakit o tinakot siya nito. Tinignan ni Walter ang kanyang ina sa mga mata at pinatahimik ang buong silid. Ipinaliwanag niyang hindi ganoon ang nangyari. Mahal niya si Jennifer at pinili niya itong mahalin sa sarili niyang kagustuhan. Napatayo si Rita sa pagitan ng galit at baluktot na uri ng hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng mahika ang ginamit ni Jennifer upang maging ganoon kahumaling sa kanya ang kanyang anak. Tinignan ni Jennifer si Walter at ibinunyag na ang kanyang ina ang gumupit ng buhok niya. Nabigla si Walter. Ipinagpatuloy ni Jennifer na hindi kailanman sinabi ni Rita kay Jude ang tungkol doon. Matagal nang iniisip ni Jennifer kung bakit inilihim ni Rita kay Jude ang kanilang pagkikita. At ngayon, malinaw na ang lahat. Sa madaling salita, nalulunod si Rita sa sarili niyang insecurity. Takot na takot siyang kapag nalaman ni Jude na nakipag-ugnayan siya sa asawa nito, magpapanik ito at iwan siya. Alam ni Rita sa kaibuturan niya na kahiyahiya ang pagiging kabit at ang kanyang pagiging sensitibo at mababang tingin sa sarili ang nagtulak sa kanya upang itago ang katotohanan. Ang mga salita ni Jennifer ay parang mga punyal na may lasong tumusok diretsyo sa puso ni Rita. Tuluyan siyang nabasag.
Naging hysterical siya at ipinilit na si Jude ay siya lamang ang minamahal at ang kasal nila ay panahon na lamang ang hinihintay. Ipinagsisigawan niya na nangako silang palalakihin ng magkasama ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang makita ni Walter na patuloy pa ring nabubuhay ang kanyang ina sa kaawa-awang pantasyang iyon, pinagsabihan niya itong gumising sa realidad. Sinabi ni Walter na uwi siya, ngunit sa isang kondisyon, kailangang putulin ni Rita ang lahat ng ugnayan kay Jude. Para kay Walter, ang lalaking iyon ay walang idinudulot kundi sakuna sa lahat ng nadadampian nito. Idinagdag niyang makikipagdiborsyo rin naman si Jennifer kay Jude, kaya kailangang pumili si Rita sa pagitan niya at ni Jude. Kapag isinantabi ang romansa, madali lamang ang sagot. Pinili ni Rita ang kanyang anak. Kalaunan, hinanap ni Rita si Jude. Matapos iwan ni Jennifer, desperado si Jude sa aliw at agad siyang tumakbo kay Rita. Seryoso niyang sinabi na sa wakas ay nagpasya na siyang hiwalayan si Jennifer. Nangako siyang pakakasalan niya si Rita at magiging tunay na ama kay Walter. Ngunit sa pagkakataong iyon, mali na ang kalkulasyon ni Jude. Sa wakas, napagtanto ni Rita na ang namamagitan sa kanila ay hindi pag-ibig. Para sa kanya, pareho lamang silang piyesa na ginamit ng ina ni Jude upang makuha ang gusto nito. Sinabi ni Rita na napakatanga niya dahil mahigit isang dekada siyang nalinlang ni Jude. Napagtanto niya na sa puso ni Jude, si Jennifer pa rin ang tunay nitong minahal. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nito kailanman seryosong inisip ang damdamin ni Rita at palaging gumagawa ng dahilan upang itulak siya palayo. Napagtanto ni Jude na malamang ay nakausap ni Walter si Rita, kaya sinubukan niyang bawiin ang mga bagay. Ipinilit niyang hindi iyon ang iniisip ni Walter, na bata pa ito at malinaw na nagkamali lamang ng intindi. Ngunit hungkag lamang na tumawa si Rita. Bilang ina, hindi na niya nakikita si Walter bilang batang walang alam sa mundo. Sa halip, labis siyang nahiya. Naisip niyang silang matatanda ay hindi man lang kasing buti ng isang bata. Nang tumalikod si Rita upang umalis, ginamit ni Jude ang huli niyang baraha, ang hindi pa isinisilang na sanggol. Ipinilit niyang hindi kayang palakihin ni Rita ang batang iyon ng mag-isa. Hindi man lamang lumingon si Rita. Para sa kanya, hindi na siya nag-iisa dahil nasa kanya si Walter. Talunan at wala ng patutunguhan, nagpalaboy-laboy si Jude sa mga lansangan habang nilulunod sa alak ang kanyang kalungkutan. Hindi niya matanggap na gumuho ng ganoon ang perpektong buhay niya. Nagkataon namang nakasalubong niya si Kayla, isang batang babae mula sa kanyang opisina na matagal nang humahanga sa kanya. Sinubukan siyang aliwin ni Kayla at sinabing hindi naman malaking bagay ang pagkakaroon ng affair. Para sa kanya, kung may gusto ang isang tao, hindi nito dapat pigilan ang sarili dahil salungat iyon sa likas na katangian ng tao. Kahit si Jude, na isa ring walang hiya, ay nagulat sa lamig ng mga salita ni Kayla. Nagpasalamat siya dahil kahit papaano ay may isang taong nasa panig niya. Inalok niya itong kumain bilang pasasalamat, ngunit biglang nagbago ang tono ni Kayla. Nilinaw nitong wala siya sa panig ni Numan. Tinitignan lamang niya ang sitwasyon mula sa pananaw ng tao. Para sa kanya, normal na mas gustuhin ang bago kaysa sa luma. Ngunit ibang usapan kapag nahuli. Maaaring maging masama ang isang lalaki, ngunit hindi dapat ito maging tanga, lalo na kung isa ito sa mga lalaking minamaliit ang mga babae. Pagkatapos, direkta niyang binigyan si Jude ng huling dagok at tinawag siyang walang hiya. Dahil sa iskandalo, na-demote si Jude sa trabaho at binigyan ng napakalaking bawas sa sahod. Hindi maintindihan ng katrabaho niyang si Ian ang nangyari. Hindi siya makapaniwalang pera lamang ang dahilan ng pagtataksil ni Jude. Para kay Ian, ilang 17 taon lamang ba ang mayroon ang isang tao sa buong buhay niya? Kung hindi raw mahal ni Jude ang kanyang asawa, paano niya nagawang makasama ito sa loob ng 17 taon? Kahit ang isipin iyon ay nakakapangilabot para sa kanya. Tinamaan ni Ian ang mismong katotohanan. Kung hindi minahan ni Jude si Jennifer, hindi niya kailanman matitiis ang ganoong katagal na pagsasama. Ang pagsasabing gusto lamang ng kanyang ina na nakawin ang ari-arian ni Jennifer ay isang kaawa-awang dahilan lamang upang bigyang katwiran ang kanyang pagtataksil. Nang mapagtanto yon ni Jude, huli na ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Jennifer sa bahay. Wasak ang kabuuan nito, at si Jude ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nang makita niyang hindi pa rin napipirmahan ang divorce agreement na nasa mesa, tinanong niya kung kailan ito tatapusin ni Jude. Lumuhod si Jude at nagmakaawang patawarin siya. Inamin niyang nabigo siyang pahalagahan ang kaligayahang mayroon siya at ngayon lamang niya napagtantong si Jennifer ang taong pinakamamahal niya. Inamin niya na noong una ay nilapitan niya si Jennifer dahil sa pera at sa utos ng kanyang ina, ngunit ang buhay na binuo nilang dalawa at ang anak nilang si Jordan ang tanging mga bagay na naging totoo. Pinakinggan ni Jennifer ang mga salita ni Jude na may halong pangungutya at kapaitan. Magulo ang kanyang puso sa samut-saring emosyon. Tumingin sa kanya si Jude mas desperado kaysa dati. Ipinahayag niyang tunay na niyang napagtanto ang kanyang mga pagkakamali at mula ngayon ay magbabago na siya. Nakiusap siyang bigyan siya ni Jennifer ng isa pang pagkakataon dahil sina Jennifer at Jordan lamang daw ang mahalaga sa kanya sa mundong ito. Lumapit si Jennifer at ang kanyang boses ay bumaba sa malamig at mapanganib na bulong. Ipinaliwanag ni Jennifer kay Jude na ang lahat ng ginawa niya ay hindi dahil naghahangad siya ng paghingi ng tawad. Ginawa niya yon para sa paghihiganti. Umabot pa siya sa puntong ginamit niya ang isang inosenteng bata tulad ni Walter upang saktan si Jude. Ipinamukha niya kay Jude kung gaano kasakit ang ipagkanulo ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Gusto niyang maramdaman ni Jude at Rita ang parehong sakit na yon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Jude na magmakaawa para sa kapatawaran. Para kay Jennifer, naging maawain pa siya dahil hindi niya sila parehong winasak gamit ang sarili niyang mga kamay. Alam niyang hindi kailanman mauunawaan ni Jude ang tunay na halaga ng 17 taon ng kabataan ng isang babae.
Sinubukan pa rin ni Jude na magpanggap bilang bayani at iginiit na nauunawaan niya. Nangako siyang mula sa araw na iyon ay gagawin niya ang lahat upang makabawi kina Jennifer at Jordan. Ngunit para kay Jennifer, ang huli at huling deklarasyon ng pag-ibig na iyon ay mas mababa pa sa basurang nasa lansangan. Hindi niya kailanman mapapatawad ang kasinungalingang pinanatili sa loob ng 17 taon. Hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Parusa lamang ang makapag-iwan ng pangmatagalang marka. Para sa kanya, magkakaroon lamang ng saysay ang diborsyo kung tunay na mararamdaman ni Jude ang napakasakit na kirot ng pagkawala. Kinabukasan, nang matapos na ang divorce papers, kinuha ni Jennifer si Jordan at naghanda ng lisanin ang lungsod na puno ng sakit at kabiguan magpakailanman. Ngunit nang pasakay na siya sa kanyang sasakyan, tinawag siya ni Walter at nagmakaawang manatili siya. Para kay Walter, sapat na ang presensya ni Jennifer malapit sa kanya at wala na siyang iba pang hihilingin. Tinignan siya ni Jennifer ng may tunay na lungkot. Humingi siya ng tawad kay Walter dahil sa pagkahumaling niya sa paghihiganti, nadamay niya ito sa gulong iyon. Ngayong tapos na ang lahat, hindi niya kayang magpatuloy na bitbit ang pagkakamaling iyon. Umiling si Walter at sinabi na hindi kailangang humingi ng tawad ni Jennifer. Para sa kanya, si Jennifer ang nagturo sa kanya kung ano talaga ang pag-ibig. Pagkatapos ng diborsyo, tuluyang bumagsak ang buhay ni Jude. Na-demote siya at napunta sa mababang posisyon bilang security guard sa isang malayong outpost. Araw-araw tuwing tanghali, mag-isa siyang kumakain ng simpleng piraso ng tinapay para lamang mabuhay. Hindi niya maiwasang maalala ang mga araw na pinaghahandaan siya ng kanyang asawa ng magaganda at masasarap na bento box. Sa wakas, inaani na niya ang eksaktong bunga ng mga itinanim niya. Samantala, lumipat si Jennifer sa probinsya at nagbukas ng family-themed cafe. Hindi nagtagal, naging kilala ito sa lugar. Nang makita ng kanyang matalik na kaibigan ang tagumpay niya, iminungkahi nitong baka panahon na upang magsimula siya ng bagong relasyon. Namula si Jennifer habang inamin na may isang regular customer kamakailan ang nagpakilala sa kanya sa isang single father na nagngangalang Taguchi. Mabuting lalaki ito at hindi kasing gwapo ng kanyang dating asawa, ngunit tila tapat at maaasahan. Inamin ni Jennifer na iniisip niyang subukan yon at makipag-date kay Taguchi. Sa isang pagkakataong tila nagkataon lamang, ang anak ni Taguchi ay kaklase rin ng anak ni Jennifer. Ngunit habang nagsisimula pa lamang siyang umasa sa isang panibagong simula, isang pamilyar na tao ang muling pumasok sa kanyang buhay. Hindi makapaniwala si Jennifer sa kanyang mga mata. Matapos ang 7 mahabang taon, nakatayo si Walter sa harap niya. Ipinaliwanag ni Walter na na-assign siyang magturo sa lokal na paaralan. Sa sobrang gulat at pagkalito ni Jennifer, halos tumakbo siya palayo. Hindi niya matanggap na nagkataon lamang iyon. Pinili niya ang malayo at tahimik na baryong iyon upang kalimutan ang nakaraan. Hindi niya maintindihan kung paano siya nahanap ni Walter. Mas nagulat pa siya nang magpakita si Walter sa kanyang cafe. Nang tanungin niya kung bakit pinili nito ang partikular na baryong iyon, ipinaliwanag ni Walter na nagkaroon siya ng training internship doon noong kolehiyo at nahulog ang loob niya sa tanawin. Sinabi niyang matapos ang graduation, partikular niyang hiniling na maitalaga sa lugar na iyon. Hindi man tiyak ni Jennifer kung iyon ang buong katotohanan, binati niya si Walter sa pagkamit ng pangarap nitong maging guro. Ngunit hindi mahalaga kay Walter ang pagbating iyon. Sa halip, tiningnan niya si Jennifer ng mabigat at matindi. Ipinaalala niyang 25 taong gulang na siya ngayon at hindi na siya ang batang lalaki noon. Naintindihan ni Jennifer ang ibig nitong sabihin. Wala na ang dating inosenteng tingin sa mga mata ni Walter. Napalitan na iyon ang titig ng isang determinadong at ganap ng lalaking nasa hustong gulang. Nakaramdam si Jennifer ng paggalito at kaba. Ipinaalala niya kay Walter na halos 40 taong gulang na siya, samantalang napakabata pa nito sa edad na 25. Pinayuhan niya itong magtuon na lamang sa trabaho. Lumapit si Walter at hiniling na huwag na siyang magkunwari. Alam daw ni Jennifer kung ano ang ibig niyang sabihin at gusto niyang malaman kung bakit hindi siya nito mabigyan ng tuwid na sagot. Sa loob ng lahat ng taon na lumipas, hindi raw nagbago kahit minsan ang damdamin niya para kay Jennifer. Ngunit bago pa makapagsalita pa si Walter, pumasok sa cafe si Taguchi kasama ang ilang magulang. Nang makita ni Walter na komportable at masayang nag-uusap sina Taguchi at Jennifer, dumilim ang kanyang mukha sa selos. Nagsimulang purihin ng ibang mga ina sa grupo ang kagwapuhan ni Walter, sinasabing malamang ay namana niya ang magandang genes ng kanyang ina. Nang may magtanong kung mayroon pa siyang ibang kapatid, tumingin si Walter kay Jennifer at sinabing mayroon siyang nakababatang kapatid na babae. Ang usapan sa cafe ay nagbalik ng sunod-sunod na masasakit na alaala kay Jennifer. Alam ni Walter na sensitibo ang paksang iyon, ngunit hindi niya alam kung paano iiwasan ang masyadong masiglang mga magulang. Samantala, si Taguchi, bilang isang taong mapagmasid, ay agad na napansing nagbago ang mood ni Jennifer. Ang mga ina naman, na walang kamalay-malay sa tensyon, ay nagsimulang magpasa-pasa ng mga larawan ng nakababatang kapatid na babae ni Walter at tuwang-tuwang ipinakita kay Jennifer kung gaano ka-cute ang bata. Pinilit ni Jennifer ang isang hungkag ng ngiti at sinubukang makisabay, ngunit labis siyang nabalisa kaya nabitawan niya ang isang baso. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, at isang piraso ng salamin ang humiwa sa kanyang daliri. Agad na kumilos si Taguchi at magalang siyang tinulungang lagyan ng benda ang sugat. Si Walter naman ay walang nagawa kundi manood habang puno ng matalim na selos ang kanyang mga mata. Sinamantala ni Taguchi ang pagkakataon at niyaya si Jennifer sa isang pribadong date sa darating na weekend. Tinitigan siya ng masama ni Walter, pagkatapos ay tumingin kay Jennifer, desperadong umaasang mapapansin nito ang kanyang pagkadismaya. Ngunit hindi tumingin sa kanya si Jennifer. Nagpasalamat siya kay Taguchi at sinabi niyang mag-uusap sila sa telepono.
Ipinakita rin niyang inaabangan niya ang kanilang pagkikita. Para kay Walter, para bang pinupunit ang kanyang puso. Sa sobrang sama ng loob, halos maiyak siya habang padabog na lumabas ng tindahan. Mapait siyang nagpasalamat sa pagkain bago umalis. Akala ni Jennifer ay sa wakas ay susuko na si Walter. Ngunit nang isinasara na niya ang cafe ng gabing iyon, nakaramdam siya ng biglang lamig sa kanyang gulugod. Bumalik si Walter, halatang galit na galit. Napabuntong hininga si Jennifer at nakiusap na tigilan na siya nito. Sinabi niya na gusto niyang tingnan lamang siya ni Walter bilang dating guro o bilang isang magulang ng estudyante at wala nang iba pa. Ayaw na niya ng anumang karagdagang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sumabog ang galit ni Walter. Hindi raw niya kayang tiisin ang ideya na makikipag-date si Jennifer kay Taguchi. Iginiit ni Jennifer na wala iyon sa pakialam niya. Ngunit para kay Walter, may pakialam siya dahil nagmamalasakit siya kay Jennifer. Matatag na sinabi ni Jennifer na pumunta siya sa lugar na iyon upang magsimula ng bagong buhay. Sa kasalukuyan, gusto niyang mas makilala si Taguchi. Gusto pa sanang makipagtalo ni Walter, ngunit biglang pumasok ang anak ni Jennifer na si Jordan. Agad na naging awkward ang paligid kaya napilitan si Walter na umatras. Pagsapit ng weekend, isinara ni Jennifer ang cafe para sa date nila ni Taguchi. Buong suporta naman si Jordan. Sinabi nitong matutulog siya sa bahay ng kaibigan niya ng gabing iyon at hindi kailangang mag-alala ng kanyang ina. Natawa si Taguchi at sinabing napaka-mature na ng mga bata ngayon. Ikinuwento niya na ganoon din ang sinabi ng kanyang anak na babae. Inamin niya na dahil papasok na sa puberty ang kanyang anak, may mga bagay itong hindi kayang pag-usapan sa ama, kaya tunay niyang nais na makahanap ito ng mother figure. Bagamat pumayag si Jennifer sa date, hindi pa siya handang sumabak agad sa isang seryosong relasyon. Nagpasya siyang maging tapat tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niyang may madilim siyang bahagi, marunong siyang magtanim ng sama ng loob, at hindi siya sigurado kung karapat-dapat pa ba siyang maging masaya. Mabait siyang tiningnan ni Taguchi at sinabi nitong huwag maging masyadong malupit sa sarili. Ipinaalala niya na ang mga taong tunay na maitim ang puso ay hindi nakakaramdam ng sakit o konsensya dahil dito. Habang pauwi sila, hindi na napigilan ni Taguchi ang kanyang kuryosidad. Tinanong ni Taguchi si Jennifer tungkol sa koneksyon niya kay Walter. Nararamdaman niyang may pinagsamahan ang dalawa na higit pa sa karaniwang relasyon ng guro at magulang ng estudyante. Hindi na nakita ni Jennifer ang punto ng pagsisinungaling. Kinumpirma niya na si Walter ay dati niyang estudyante at lubos siyang nagulat nang makita ito roon. Nang maghiwalay sila, tumunog ang telepono ni Jennifer. Mensahe yon mula kay Walter, na malinaw na hindi pa sumusuko at sinusubukan pang landiin siya sa huling pagkakataon. Ngunit nagpadala rin si Taguchi ng taos-pusong pagtatapat. Para sa kanya, ang malaman ang nakaraan ni Jennifer ay lalo lamang nagpalakas ng kagustuhan niyang protektahan ito. Nangako siyang hindi niya hahayaang masaktan muli si Jennifer. Pagbalik sa coffee shop, sabik na sabik ang mga lokal na ina na malaman kung tinanggap na ba ni Jennifer si Taguchi. Nakaupo naman si Walter sa isang sulok, mabilis ang tibok ng puso habang naghihintay sa sagot. Sinabi ni Jennifer na humingi siya ng oras upang pag-isipan yon. Pagkaalis ng mga magulang, nakita ni Walter ang pagkakataong ibuhos ang laman ng kanyang puso. Ngunit bago pa siya makapagsimula, pinutol siya ni Jennifer at nagpasalamat sa kanya bilang Mr. Walter. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong magsalita tungkol sa damdamin nito. Ngunit biglang may boses mula sa pintuan na nagpahinto sa kanilang mundo. Nang tumingala si Jennifer, nanlamig ang kanyang dugo. Si Rita yon. Para itong multong muling lumitaw mula sa pinakamadilim niyang bangungot. Nagmadaling isara ni Jennifer ang pinto ng coffee shop habang kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi siya handa sa pagdating ni Rita. Sinumbatan ni Rita si Jennifer at inakusahan siyang patuloy pa rin itong sinusubukang akitin ang kanyang anak sa likod niya. Sinabi niyang hindi niya hahayaang makalusot si Jennifer sa pagkakataong iyon. Napahiya at nagalit si Walter dahil sinundan siya ng kanyang ina hanggang doon. Pakiramdam niya ay binabantayan at sinusundan siya nito. Hindi maintindihan ni Rita kung anong klaseng mahika ang taglay ni Jennifer na dahilan upang patuloy na mahumaling sa kanya ang anak nito kahit makalipas na ang 7 taon. Sinigawan niya si Walter na matauhan, sinasabing mali at makasalanan ang relasyong iyon. Ipinaalala niyang si Jennifer ay dating asawa ni Jude at ang katotohanang iyon pa lamang ay sapat na upang ilibing ang anumang posibilidad sa pagitan nila. Alam ni Walter na tama ang kanyang ina, ngunit hindi niya iyon matanggap. Sumigaw siya at tinanong kung bakit kailangan niyang magdusa dahil sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Kalaunan, bumalik si Walter sa coffee shop upang humingi ng tawad kay Jennifer. Sinabi niyang sinubukan niyang maging maingat, ngunit nalaman pa rin ng kanyang ina na naroon siya. Humingi siya ng paumanhin dahil muli na namang ginugulo siya nito. Ikinumpisal ni Walter ang nakakasakal na katotohanan. Dahil sa desperadong takot ni Rita na mawala ang tanging sandigan niya, naging ganap ang kontrol nito kay Walter sa loob ng nakalipas na 7 taon. Hindi man lamang siya pinayagang makipag-usap sa ibang babae. Ngayong 7 taong gulang na ang kanyang nakababatang kapatid na babae at hindi na nangangailangan ng palagiang pag-aalaga, palihim siyang tumakas patungo sa bayang iyon upang makahinga. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong mamuhay para sa sarili niya. Nauunawaan ni Jennifer ang sakit ni Walter, ngunit hindi niya magawang tumugon. Nang tumalikod siya upang umalis, hinila siya pabalik ni Walter at niyakap ng mahigpit at desperado. Hindi niya minamadali si Jennifer sa pagbibigay ng sagot. Ang gusto lamang niya ay tuparin nito ang pangakong ginawa nila 7 taon na ang nakalipas. Kapag nakapasa siya sa university exams, pupunta sila ng magkasama sa aquarium sa Kanagawa. Para kay Walter, sapat na ang isang beses. Nakiusap siyang tingnan siya ni Jennifer ng seryoso kahit minsan.
Nang makita ni Jennifer ang hilaw at tapat na sinseridad sa mga mata ni Walter, hindi niya nagawang tumanggi. Nang mapagtanto ni Rita na hindi na niya kayang kontrolin si Walter, napilitan siyang hanapin si Jude upang humingi ng tulong. 7 taon ang lumipas at naging bangungot ang buhay ni Jude. Ang bahay niya ay literal na tambakan ng basura. Ang kanyang ina ay naging parang walang buhay mula nang parusahan siya ni Jennifer. 7 taon itong nagkulong sa kanyang silid, naubusan ng dating sigla at nilunod ng malalim na depresyon. Nang marinig ni Jude ang tungkol kina Walter at Jennifer, lubos siyang nabigla. Binalaan siya ni Rita na kung tuluyang magkakatuluyan ang dalawa, magiging napakagulo ng kanilang ugnayan bilang pamilya at tuluyan ng masisira ang kanilang reputasyon. Determinado siyang pigilan sila at kailangan niya ang kooperasyon ni Jude. Pagsapit ng weekend, hindi na malaya ni Jennifer na nagbibihis siya ng mas maayos kaysa karaniwan. Inakala ng anak niyang si Jordan na may date ulit siya kay Taguchi, ngunit sa lugar ng kanilang pagkikita, buo na ang loob ni Jennifer na durugin ang pag-asa ni Walter. Sinabi niya kay Walter na dapat siyang makipag-date sa ibang tao. Binigyan niya ito ng malungkot na ngiti at ipinaunawang wala silang hinaharap. Hindi niya dapat sayangin ang oras at pagod sa kanya dahil makakahanap ito ng mas mabuting tao. Umaasa siyang matagpuan ni Walter ang tunay niyang soulmate sa lalong madaling panahon. Matapos ang mga huling salitang iyon, tumalikod si Jennifer upang umalis. Ngunit biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Hinawakan ni Walter ang kanyang kamay at dinala siya sa isang abandonadong gusali upang sumilong. Habang tinitingnan ang basang-basa na si Walter, hindi napigilan ni Jennifer ang bahagyang pag-aalala. Ang eksena ay nakakatakot na pag-uulit ng nangyari 7 taon na ang nakalipas. Para kay Walter, nananatili siyang kasing banayad at kasing kahali-halina gaya noon, kaya lalong imposible para sa kanya na bumitaw. Kumbinsido siyang si Jennifer ang kanyang tadhana. Hindi magawang salubungin ni Jennifer ang tingin nito kaya likas siyang umiwas ng tingin. Mahinang sinabi ni Walter na hindi niya kailangang itago ang nararamdaman niya. Para sa kanya, hindi naman sila ang gumawa ng mali, kaya hindi dapat sila ang magbayad sa kasalanan ng iba. Kung determinado si Jennifer na dalhin ang lahat ng guilt na yon, handa siyang dalhin iyon kasama niya. Bumigat ang hangin sa loob ng silid dahil sa hindi maikakailang tensyon. Ngunit nang tila nalulunod na sila sa sandaling iyon, isang tawag sa telepono ang sumira sa katahimikan. Si Jordan ang tumatawag. Nalaman nitong hindi pala talaga kasama ni Jennifer si Taguchi. Sa pahintulot ni Taguchi, tinawagan ng bata si Jennifer at nakiusap na umuwi ito dahil sa malakas na ulan. Ang tawag na yon ang gumising kay Jennifer sa realidad. Sa wakas, nanaig ang lohika sa emosyon. Halos hindi na siya nagpaalam at dali-daling umalis. Ang mga damdaming pinigilan niya sa loob ng 7 taon ay nalantad na ngayon at wala siyang ideya kung paano haharapin si Walter, lalo na kung paano sasagutin ang proposal ni Taguchi. Sa gitna ng kanyang dilema, si Taguchi ang kusang kumilos. Inamin nitong nakita niya si Walter na niyayakap siya noong araw na yon, ngunit nangako siyang pananatilihin niyang lihim iyon. Gayunpaman, nanatili siyang labis na interesado sa kasaysayan ni Jennifer at Mr. Walter. Kaya nagpasya si Jennifer na sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Matapos marinig ang lahat, mas lalo pang ninais ni Taguchi na protektahan siya. Naniniwala siyang hindi dapat dalhin ni Jennifer nang mag-isa ang guilt na yon. Tulad ni Jennifer, siya rin ay ipinagkanulo kaya naintindihan niya ang ganoong uri ng sakit. Pinayuhan niya itong tigilan na ang pagpapahirap sa sarili. Naintindihan ni Jennifer ang nakatagong mensahe ni Taguchi. Kung pipiliin niya si Walter, hindi siya kailanman makakahanap ng tunay na kapayapaan. Samantala, si Jordan mismo ang naghanap kay Walter at iginiit na layuan nito ang kanyang ina. Narinig niya ang kanilang pag-uusap at kahit hindi niya nauunawaan ang lahat, alam niyang labis na nababagabag ang kanyang ina. Hindi niya matiis na makita itong malungkot. Ang eksena ay tila salamin ng nakaraan, noong si Walter mismo ang nagbabala kay Jude na layuan ang kanyang ina. Binalaan ni Jordan si Walter na kung patuloy nitong guguluhin si Jennifer, poprotektahan niya ang kanyang ina sa anumang paraang kinakailangan. Habang hirap si Jennifer na ayusin ang magulong emosyonal na sitwasyon, isang anonymous letter ang dumating at nagdala sa kanya sa matinding takot. Pinigan niya ang isip upang malaman kung sino ang maaaring nagpadala nito. Sa pagkakaalam niya, ang tanging mga taong may alam tungkol sa kanila ni Walter ay sina Taguchi, Rita, at Jordan. Noong una, si Taguchi ang tila pinakamalamang na nagpadala ng anonymous letter. Pakiramdam ni Jennifer ay gumuho ang kanyang mundo. Pinagkatiwalaan niya si Taguchi at ibinahagi rito ang pinakamalalim niyang mga lihim, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya. Kinumpronta niya si Taguchi at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Kinuha ni Taguchi ang sulat at mukhang ganap na inosente. Sinabi niyang alam niya ang lihim ni Jennifer, ngunit hindi siya ganoong klaseng walang hiya na gagamitin iyon upang i-blackmail siya. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Jude, ang dating asawa ni Jennifer, na mukhang kawawa at hapis na hapis. Sinubukan ni Jennifer na panatilihing may distansya sina Jude at Jordan, ngunit ang realidad ay mahirap putulin ang ugnayan ng dugo. Sa pag-iisip sa pangangailangan ni Jordan ng isang buong pamilya, at dahil nakita niyang tila tunay na nagsisi si Jude matapos ang 7 taon ng paghihirap, nagsimulang maramdaman ni Jennifer na ang pagbabalik kay Jude ang maaaring pinakanaangkop na pagpili para sa kapakanan ng kanyang anak. Natural, hindi iyon matanggap ni Walter. Ngunit naalala niya ang pag-uusap nila ni Jordan ilang araw ang nakalipas. Kahit isang batang nasa elementarya ay nakikita na ang pinakakahina-hinalang tao, at malamang na nagpapadala ng mga banta, ay ang ina ni Walter na si Rita. Idinagdag din ni Jordan na kahit hindi man si Rita ang may gawa, mula nang dumating si Walter, hindi naging masaya ang kanyang ina kahit isang araw. Nakaramdam si Walter ng matinding guilt at humingi ng tawad.
Sa kabila ng sarili niyang damdamin, gusto lamang niyang maging masaya si Jennifer. Kinabukasan, ipinaalam ni Taguchi kay Jennifer na binabaha na ng masasamang negative comments ang online review page ng coffee shop. Hinimok niya itong pumunta sa pulisya at binalaang mabilis kumalat ang chismis sa maliit nilang bayan. Nag-atubili si Jennifer. Natatakot siya na kung mag-imbestiga ang pulisya at malaman nilang ina ni Walter ang nasa likod nito, masisira ang karera ni Walter. Nang makita ni Taguchi ang kanyang pag-aalinlangan, nagalit ito. Ipinaalala niya kay Jennifer na dapat niyang isipin ang damdamin ni Jordan. Kung kumalat ang mga chismis, kailangan niyang maunawaan kung paano tatratuhin ang anak niya. May punto si Taguchi. Nagsimulang bumagsak ang negosyo ng coffee shop at unti-unting iniwasan ng mga kaibigan si Jordan. Kailangan ding malaman ni Walter kung ang kanyang ina ba talaga ang nagpapadala ng mga banta. Upang tulungan si Jennifer na mahanap ang may sala, bumili siya ng train ticket papuntang Tokyo upang kumprontahin si Rita. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto ng bahay nito, sinalubong siya ng mabaho at nabubulok na amoy. Ang lugar ay parang isang disaster zone at si Rita ay nakahandusay ng walang galaw sa ibabaw ng mesa. Tinignan ni Walter ang pulso nito at nalaman niyang humihinga pa ito. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Biglang naging hysterical si Rita. 7 taon na raw ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya tinatantanan. Lumabas na may isang taong nagpo-post ng malulupit na komento sa website ng hair salon ni Rita, inilalantad ang nakaraan niya bilang kabit at sinisira ang kanyang negosyo. Umabot pa ang mga chismis sa kindergarten ng kanyang nakababatang anak. Tinanong ng maliit na bata kung anak ba siya sa labas. Dahil dito, napilitan si Rita na mag-long leave para sa kanyang anak at ipadala ito sa probinsya. Kumbinsido siyang si Jennifer ang nasa likod ng lahat. Mababang tinanong ni Walter kung gumanti ba siya kay Jennifer. Nalito si Rita sa tanong. Pinatigil siya ni Walter sa pagpapanggap at tinanong kung siya ba ang nagpadala ng threat letter kay Jennifer. Nang marinig ni Rita na pinagbabantaan din si Jennifer, bigla niyang naalala na nakatanggap din siya ng maraming katulad na threat letters. Nang tingnan niyon ni Walter, napagtanto niyang pareho ang sulat kamay at estilo ng mga iyon sa natanggap ni Jennifer. Doon niya naunawa ang mali ang paghuhusga niya sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, ang taong kumikilos sa likod ng lahat ay tinatarget kapwa sina Rita at Jennifer at nais silang sirain ng sabay. Gusto agad sabihin ni Walter kay Jennifer ang nalaman niya, ngunit pinigilan siya ni Rita. Nawala na sa kanya ang lahat at hindi niya kayang mawala pa ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Humingi ng tawad si Walter sa kanyang ina, ngunit sinabi niyang hindi na niya kayang tumira kasama nito. Nagpasya siyang bumukod muna hanggang sa tunay na makaramdam ng pagsisisi si Rita. Pagbalik sa bayan, kahit hindi pa natutukoy ni Walter ang salarin, isang bagay ang malinaw sa kanya. Kinamumuhian ng umatake ang parehong babae at nais na sirain silang dalawa. Pinag-isipan niya iyon at napagtantong napakahina-hinala ng kilos ni Jude. Posibleng minamanipula ni Jude ang opinyon ng publiko upang pilitin si Jennifer na bumalik sa kanya para sa proteksyon. Nagmartsa si Walter papunta sa bahay ni Jude at inakusahan itong siya mismo ang nagplano ng mga threat letters upang mabawi si Jennifer. Mukhang tunay na nalito si Jude at iginiit na wala na siyang dahilan upang saktan si Jennifer. Ngunit kinontra ni Walter na ilan lamang ang nakakaalam na anak sa labas ang kanyang kapatid na babae. Napilitan si Jude na amining may punto yon. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Helen, ang ina ni Jude na sinasabing nagkulong sa sarili sa loob ng 7 taon. Tinanong niya kung totoo ba yon. Sinimulan niyang pagalitan si Jude at tinanong kung bakit hindi pa rin ito mabitawan ang nakaraan kahit 7 taon na ang lumipas. Nakiusap si Jude na mali ang pagkakaintindi ng kanyang ina at iginiit na hindi siya ang may gawa. Hinimok siya ni Helen na pumunta sa pulisya at umamin, sinasabing huwag niyang hayaang bulagin siya ng galit. Ngunit biglang lumitaw si Jennifer sa pintuan at sinabing ang taong dapat pumunta sa pulisya ay si Helen. Tumingin siya sa dati niyang biyenan at pinatigil ito sa pagpapanggap. Sinabi niyang mahusay ang pag-arte nito, ngunit hindi sapat ang talino nito para maisakatuparan ang lahat ng hindi nahuhuli. Nanindigan si Jennifer, malamig na parang yelo ang boses. Tinanong niya kung nakalimutan na ba ni Helen kung sino ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay ang chairman ng Kashiro Group. Kailangan lamang niyang hilingin sa legal team nito na magsagawa ng investigasyon at madali nilang natunton ang IP addresses ng online comments at pinagmulan ng mga threat letters. Bukod pa roon, naiwan din ang fingerprints ni Helen sa mga yon. Inamin ni Jennifer na noong una ay pinaghinalaan niya si Rita. Ngunit 7 taon na ang nakalipas, pinili ni Rita si Walter at iniwan si Jude na patunay na hindi siya ganoon kababa upang sirain ang reputasyon ng sarili niyang anak dahil lamang sa maliit na sama ng loob. Tanging si Helen ang may dating record sa ganitong uri ng asal. Isa siyang babaeng kayang gamitin maging ang sarili niyang anak bilang piyesa para makuha ang gusto niya. Inutusan siya ni Jennifer na itigil na ang pagsisinungaling. Nang makita ni Helen na wala na siyang lusot, tuluyan niyang ibinaba ang pagpapanggap. Napilipit ang mukha niya sa purong kasamaan habang inaamin ang lahat. Naniniwala siyang si Jennifer ang karapat-dapat magdusa. Para sa kanya, kasalanan ni Jennifer kung bakit impyerno ang buhay niya sa nakalipas na 7 taon. Hindi siya makahanap ng trabaho at kinukutya siya ng mga tao saan man siya pumunta. Paulit-ulit niyang tinanong sa sarili kung bakit naging ganoon ang buhay niya hanggang sa napagtanto niyang si Jennifer ang dahilan ng lahat. Hindi maintindihan ni Walter kung bakit pati ang kanyang ina na si Rita ay tinarget ng kanyang lola. Nang mabanggit ang pangalan ni Rita, lalo pang kumulo ang galit ni Helen.
Para sa kanya, hindi patas na sina Jude at Rita ang nagkaroon ng relasyon, ngunit si Rita ang namuhay ng payapa sa loob ng 7 taon habang nagpapatakbo ng matagumpay na salon, samantalang siya ang nagdusa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang lason ng kanyang galit kay Jude at tinawag itong bigo. Sinigawan niya ito na kung nanatili lamang ito sa orihinal niyang plano at nanatiling kasal kay Jennifer para sa pera, hindi sana sila napunta sa ganitong gulo. Ngunit napuno raw ang ulo nito ng pagmamahal kay Rita. Nang tawagin siya ni Jude bilang ina, mariin niya itong tinanggihan. Ipinaalam ni Jennifer kay Helen na naitala niya ang lahat ng sinabi nito at pinayuhan siyang pumunta sa pulisya at tahimik na umamin. Ngunit hindi papayag si Helen na bumagsak ng hindi lumalaban. Sa matinding bugso ng desperadong galit, kumuha siya ng kutsilyo mula sa kitchen sink at sumugod kay Jennifer. Hindi nag-atubili si Walter. Inihagis niya ang sarili sa harap ni Jennifer upang saluhin ang saksak. Ngunit sa nakakagulat na pangyayari, kumilos si Jude ng may bilis na hindi inaasahan ng sinuman. Sinalo niya ang talim gamit ang kanyang mga kamay upang protektahan silang dalawa. Pinatigil ni Jude ang kanyang ina at sinabi na sapat na ang lahat. Sinabi niyang inaani lamang nila ang kanilang itinanim. Nawalan sila ng trabaho at reputasyon, ngunit kung bibitawan lamang nila ang galit, marahil ay makakahanap pa sila ng kapayapaan. Ngunit sobrang layo na ng narating ni Helen. Tumanggi siyang humingi ng tawad at padabog na lumabas ng bahay. Paglabas niya, sinalubong siya ni Chairman Kashiro. Sinabi nitong hindi niya alam na ganoon katigas ang ulo ni Helen at napagtanto niyang huli na ang parusang ibinigay niya rito 7 taon na ang nakalipas. Halos mapahamak muli ang kanyang anak dahil sa awa niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Helen sa police station. Tinawag ni Jude ang mga ito at nais niyang sumama sa kanyang ina upang pagbayaran nila ng magkasama ang kanilang mga kasalanan. Bago siya umalis, huling beses siyang humarap kay Jennifer at humingi ng tawad. Marahil dahil sa sandaling isinugal niya ang sarili niyang buhay upang pigilan ang kutsilyo, sa wakas ay nakahanap si Jennifer ng puwang sa puso upang patawarin siya. Ngunit alam nilang pareho na wala nang balikan. Nangako si Jude na sa wakas ay pananagutan niya ang kanyang ina at sisiguraduhin hindi na ito makakasakit ng kahit sino. Nangako rin siyang lalayo sa buhay ni Jordan upang hindi na magdulot ng panibagong sakit. Ang tanging hiling niya kay Jennifer ay mamuhay ito ng maayos. Nang makita ni Jennifer ang taos-pusong pagsisisi ni Jude at ang kabayanihang sakripisyo ni Walter, labis siyang naantig. Sa wakas, handa na siyang bigyan si Walter ng tunay na pagkakataon. Ngunit nang bubuksan na niya ang kanyang bibig upang magsalita, tumunog ang kanyang telepono. Si Rita ang tumatawag at nagbabantang papatayin nito ang sarili at si Walter. Nang magmadali sila sa rooftop, nakita nila ang isang peres ng sapatos na maayos na nakalagay sa gilid. Tumingin si Walter sa ibaba, halos sumikip ang kanyang dibdib sa takot at inakalang huli na ang lahat. Ngunit hindi tumalon si Rita. Lumabas siya mula sa dilim habang hysterical na tumatawa, ipinagmamalaki na mahusay ang kanyang pag-arte. Malinaw na nasa estado siya ng mental collapse. Tinignan niya si Walter at sinabing ang mga mata nito ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama, ang lalaking nang akit sa kanya noong kolehiyo, nangako ng buong mundo at saka naglaho nang mabuntis siya. Nang makita niya itong muli makalipas ang ilang taon, may bago na itong babae. Kinamumuhian ni Rita ang lalaking iyon at gabi-gabi raw niya itong gustong patayin sa kanyang panaginip. Nang marinig ni Jennifer ang kwento ni Rita, bigla siyang nakaramdam ng matalim na kirot ng empatya. Napagtanto niyang sa huli, pareho lamang silang wasak na babaeng sinira ng mga lalaki, hanggang sa hinayaan nilang ang sakit ay maging bulag at makamandag na galit. Humagulgol si Rita at sinabi kay Walter na siya na lamang ang natitira sa kanya. Ipinaalala niyang 7 taon na ang nakalipas ay pinili niya si Walter kaysa kay Jude. Nakiusap siyang piliin naman siya nito ngayon. Ngunit hindi kayang ibigay ni Walter ang gusto niya. Sinigawan niya si Rita na kahit minsan ay hindi nito naisip kung gaano nito nasaktan si Jennifer. Nang makita ni Rita na muling pumapanig ang kanyang anak sa karibal niya, lalo siyang nawalan ng kontrol. Sumigaw siya at tinanong kung bakit siya lamang ang dapat sisihin. Ipinagtanggol niya ang sarili at sinabing hindi siya ang nang-akit kay Jude. Biktima rin siya ng matatamis nitong salita. Isa lamang daw siyang babaeng baliw sa pag-ibig at nang makita niya ang tunay na mukha ni Jude, iniwan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Jennifer na tuluyan nang nawawala sa sarili si Rita, dahan-dahan at kalmado siyang lumapit dito. Napasigaw si Rita at umatras hanggang sa gilid, tinatanong kung sasaktan ba siya ni Jennifer o itutulak pababa. Ipinahayag niyang kung iyon ang gagawin ni Jennifer, gawin na nito dahil tapos na rin naman ang buhay niya. Ngunit sa halip na saktan siya, inabot ni Jennifer si Rita at niyakap siya ng mahigpit at mainit. Mahina niyang ipinahiwatig na tunay niyang naiintindihan ang nararamdaman ni Rita. Pareho silang mga babaeng labis na nasugatan ng mga lalaki, hanggang sa hinayaan nilang bulagi ng laso ng galit ang kanilang pag-isip. Mahinang sinabi ni Jennifer na ngayon ay napagtanto niya na ang paghihiganti ay isa lamang siklo ng pananakit sa isa't isa. Wala itong kabuluhan. Walang nagwagi sa kanilang lahat. Pareho silang naparusahan at nadamay pa nila sina Jordan at Walter. Sa huli, nasaktan nila ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. May luha sa mga mata ni Jennifer habang nakiusap siya kay Rita na pakawalan na ang galit. Humagulgol si Rita dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos ng lahat. Wala ring maibigay na sagot si Jennifer dahil may ilang landas na kailangang hanapin ng isang tao ng mag-isa. Lumapit si Walter at niyakap ang kanyang ina. Hiniling niyang matutunan ni Rita na alagaan ang sarili dahil hindi kailangan ng isang babae ang lalaki upang magkaroon ng magandang buhay. Hiniling din niyang manatiling matatag ang kanyang ina.
Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo, iniwan si Rita na mag-isa kasama ang kanyang mga sugat, ngunit sa wakas ay nabigyan ng pagkakataong gumaling. Pagbalik sa tahimik na probinsya, binigyan ni Taguchi si Jennifer ng huling payo. Sinabi niyang pakawalan na nito ang nakaraan. Tapos na ang nangyari kaya kailangan na itong bitawan. Dapat na niyang tigilan ang pagpapahirap sa sarili. Tanging kapag binuksan niya ang kanyang puso sa hinaharap ay muli niyang tunay na matatagpuan ang kaligayahan. Inanyayahan niya si Jennifer na maging masaya silang magkasama. Ang mga salita ni Taguchi ang huling paggising na kailangan ni Jennifer, ngunit tinulungan din siya nitong maunawaan kung saan talaga nakalaan ang kanyang puso. Sa wakas, pinili niya si Walter. Inamin niya sa sarili at kay Walter na matagal na niya itong minamahal, kaya nga labis niyang sinikap na itulak ito palayo. Sa huli, inamin niyang noon pa man ay gusto na niya ito. Dahil sa matinding emosyon, tumayo si Walter at niyakap siya. Nangako siyang poprotektahan siya habang buhay. Ipinahayag niya ang pagmamahal niya kay Jennifer at tinugon din ito ni Jennifer ng pagmamahal. Sinabi ni Walter kay Jennifer na kailangan pa niya ng kaunting panahon. Gusto niyang bumalik sa lungsod upang pagbutihin ang sarili. Nais niyang maging mas malakas upang tunay siyang maging lalaking kayang protektahan si Jennifer. Gusto sanang ipaalala ni Jennifer na mayaman na siya ngayon at hindi na kailangang magsikap ng ganoon si Walter. Ngunit nang makita niya ang nag-aalab nitong sigasig at kagustuhang lumago, hindi niya nagawang pahinain ang loob nito. Kaya umiti siya at pumayag. Mabilis na lumipas ang panahon at sa isang kisap mata ay lumipas ang 1 taon. Habang bumibisita sa puntod ng kanyang ina, nakasalubong ni Jennifer si Chairman Kashiro. Nagtanong siya ng may kuryosidad kung kumusta na ang dati niyang biyenan na si Helen. Nagulat si Ichiro kung bakit nagmamalasakit pa rin si Jennifer sa isang taong paulit-ulit na nagtangkang saktan siya. Para kay Jennifer, sa kabila ng lahat, minsan pa rin silang naging pamilya. Bagamat dinala niya si Helen sa pulisya noong araw na iyon, hindi kailanman nagsampa ng kaso si Jennifer, kaya nakalaya ito. Binigyan pa nga ni Kashiro ng trabaho si Helen sa pag-asang magbabago ito. Ngunit tumingin si Chairman Kashiro kay Jennifer at umiling. Para sa kanya, may mga taong hindi kailanman nagbabago. Iginiit naman ni Jennifer na magbabago rin si Helen, gaya ng pagbabago ni Ichiro. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang mga salitang iyon, tumawag ang isa sa mga assistant ni Ichiro upang iulat na muling nagdulot ng gulo si Helen at kinuha na ito ng mga otoridad. Napabuntong hininga si Kashiro at sinabing may mga taong palaging ulit sa kanilang mga pagkakamali. Sa kaibuturan ni Jennifer, pakiramdam niya ay matagal na niyang alam yon. Samantala, sa buhay ng iba, sa wakas ay binitawan na ni Rita ang kanyang galit at nagsimula ng panibagong buhay. Si Jude naman ay nagsimulang magtrabaho ng walang pagod upang kumita at suportahan ang kanyang 2 anak. Sa wakas, tila gumaganda na rin ang takbo ng buhay niya. Si Jordan ay medyo maagang pumasok sa kanyang rebellious phase at nagsimulang kumilos na parabang nakakainis ang atensyon ng kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang anak na babae ni Taguchi, biglang nagbago ang buong ugali niya. Tila ito ang matamis na simula ng batang pag-ibig. Ang matalik na kaibigan ni Jennifer ay naging isang makapangyarihan at top-tier na abogado. Hindi nagtagal, natapos ni Walter ang kanyang training at bumalik sa probinsya. Nang makita siya ni Jennifer, sinalubong niya ito bilang pagbabalik niya sa tahanan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.